Malapit nang lumabas si Ginoong Zai sa kotse. Simula na ang pag-disinfect. Huwag kang mag-alala, Ginoong Xie. Sa loob ng 150 milya, na-disinfect na ito. Ang gwapo. Siyempre, siya si Sisi, ang CEO ng C Group, masigla at gwapo, matalino at magaling. Sisi? Ibig mong sabihin, si Shisi, ang pinakamayaman sa Shengjing? Sayang at may kapansanan na siya ngayon. Buong araw siyang nasa bahay. At naging napakalungkutin. Narinig ko kaya siya, nagkaroon ng matinding OCD. Kaya bakit siya nasa bahay ng mga Song ngayon? Ginoong Xie, sigurado ka ba na gusto mong pakasalan ng babaeng iyon mula sa pamilya Song na hindi mo pa nakikilala? Si Madam Song noong una ay malaki ang naitulong sa atin. Sayang at maaga siyang namatay dahil sa sakit. Matagal nang nakaayos ang kasal na ito. Ang pakasalan ang anak niya ay paraan natin para bayaran ang utang na iyon. Huwag kang mag-alala dahil sa karakter ni Madam Song hindi maaaring masama ang anak niya. Kailangan kong magpakasal maaga o huli. Bukod dito, ang engagement na ito ay inayos ni Lolo noong una pa. Tapusin na natin ang kasal na ito para tumigil na siya sa pangungulit sa akin. Opo, Ginoo. Nanay, Xiao Tang, noong nag-aalaga ka pa, pinalayas kita ng higit sa 600 milya papunta sa bundok. Paano ka nakabalik dito? Ano naman ang mahirap doon? Kinwenta ko. At napag-isipan kong ikaw ang totoo kong tatay. Kaya naghanap ako. Napag-isipan mo? Wag na. Ang pagbalik mo, sobrang saya ni tatay, okay? Pero, ako at ang iyong stepmother, may wanyo na kami. Wala na talagang lugar para sa iyo dito. Tingnan mo. Baka dapat bumalik ka na sa bundok. Hindi ako babalik. Ang bahay na ito ay dote ng aking ina. Bukod pa, ang bundok ay mahirap at boring at walang kasamang makasama. At si Master ang nagsabi sa akin na bumaba at gumawa ng mabuti. Ah, tama. Mabubuting gawa. Laodeng, ikaw rin ay mayroon. Ikaw, ang tapang mo. Tay, huwag kang magalit. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Ate, Tingnan mo kung gaano mo pinagalit si tatay. Paano ka pa nakakapagpahinga? At manatili ka lang dito? kung hindi naghirap si tatay nitong mga nakaraang taon, nagpapakahirap. Makakarating ba tayo sa kinatatayuan natin ngayon? Totoo, kung hindi siya nagnegosyo, ang pamilya Song ay nabuhay ng komportable sa loob ng 3 henerasyon gamit ang dote ng nanay ko. Pero pinilit niyang magsimula ng sarili niyang negosyo. Oh, Xiao Tang, paano mo nasasabi yan sa tatay mo? Nagbilang lang ako sa daliri, ikaw na walang kwentang tatay, malapit ka ng mabaon sa utang. Ikaw, hindi mo man lang mapigilan yung malaki mong bibig. Kung gusto mo akong umalis, okay lang. Hanapan mo lang ako ng isang malaking CEO na pakakasalan ko, at aalis na ako. CEO, Nanay, baka alam niya ang tungkol sa engagement natin sa pamilya Si. Narito ba siya para nakawin ang lalaking ikakasal? Ang malaking kayamanan na ito ay akin. Huwag kang mag-alala. Xiao Tang, mayroon nga ang pamilya Song isang kontrata ng kasal sa pamilya Shi. Pero ang young master na si Shi ay lumpo. At naririnig ko na masama ang ugali niya. Natatakot ako na maghihirap ka kung pakasalan mo siya. So may lalaki pala akong pwedeng pakasalan? Gwapo at mayaman. Sumayaman ba siya? Ang pamilya Shi ang pinakamayaman sa Shengjing. Gwapo ba siya? Siyempre, mas gwapo pa siya kaysa sa isang celebrity. Eh di pakakasalan ko siya. Wag, sandali. Wala ka bang hiya? Siya ang tinutukoy ko. Hindi siya bumaba ng bundok ng mas maaga o mas huli, pero pinili niya ang eksaktong oras na ito. Ginawa niya iyon ng kusa. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo siya, kumakain na parang baboy. Hindi siya gugustuhin ng young master na Shi. Totoo. Isang babaeng pinalaki sa bundok, na tulad niya, hindi maihahambing sa akin. Hahanapin ko ang young master na Shi at pakakasalan siya. Huwag mong subukan. Young Master Shi. Ikaw, Aking ulang! Marumi ito. Jiang Fan, linisin mo. Ginoong Xie. Pasensya na. Wan Yue. Halika batiin si Ginoong Xie. Kumusta, Ginoong Shi? Ako ang anak na babae ng pamilya Song. Song Wan Yu. Anong ginagawa mo? Talaga namang gwapo ka. Tumahimik ka. Oh, nadumihan ko ang pantalon mo. Pupunasan ko para sa iyo. Hawakan mo ito para sa akin. Ikaw. Huwag mo akong hawakan. Pasensya na, Mr. Shi. Siya ay isang probinsya na lang, hindi pa nakakakita ng mundo. Pakiusap, huwag mo siyang pansinin. Kahit napilay siya, gwapo siya. Pwede ko siyang pakasalan. Pakasalan? Ikaw?
Sabi ng maestro ko, ang pagpapakasal ay nagbibigay sa akin ng magandang karma. Bakit ako ipinakasal ni Lolo sa isang baliw? Jiang Fan, umalis na tayo. Opo, Mr. Xie, pakiusap huwag kang umalis. Ang bunsong anak ko ang dapat napakasalan ka. Tingnan mo ang ginawa mo. Song Xiaotang, naghandog ako ng matagal, isinuot itong damit, nagutom ako ng 3 araw. Pero si Young Master Shi, hindi man lang ako tiningnan. Sa tingin ko, sinadya mo yan. Hindi ka kumain ng 3 araw? Kumain pa. Ang pagkain ng sapat ay nagbibigay ng karma. Pakakasalan ko siya. Ano ang gagawin natin, nanay? Ako dapat, ang ginang ng pinakamayamang pamilya. At ngayon, lumitaw ang babaeng ito na mabangis. Si CSC ay pilay. Maliban sa atin, sino ang gugustuhing pakasalan siya? Huwag kang mag-alala, iha. Paano siya hindi gugustuhin ikaw at piliin ang probinsya ng iyon? Pagkatapos nating bumalik, ang aking mga damit, wheelchair, lahat ng nahawakan ng babaeng iyon, sunugin lahat. opo. Jiang Fan, Mr. Xi, hindi ako makakita ng malinaw. pumalya ang preno. Mr. Xie, Teka! Okay ka lang? Sira. May makakabasag ng aking pangkukulam. Anong nangyari? Yung kotse. Mr. Xi, kasalanan ko lahat to. Ayos ka lang? Andito ako. Siyempre, ayos lang siya. Niligtas mo ako. Salamat, Walang anuman. Muntik ka nang mamatay. Sino ang papakasalan ko? ikaw. Sino bang nagsabing pumayag akong pakasalan ka? Maghanap ng CEO na ang mga nakatatanda, ay pinipilit siyang magpakasal at pakasalan mo siya. Makakaranas ka ng kaligayahan sa mundong mortal. At may iligtas mo rin ang isa mula sa paghihirap. Tulungan mo siyang alisin ang istorbo ng pagpipilit magpakasal. Pinipilit ka bang magpakasal ng iyong mga nakatatanda? Presidente Xie, Kumusta? Pinipilit ka bang magpakasal? Gusto kong magpakasal. 2 beses na kitang iniligtas. Utang mo sa akin. Hindi ba perpekto? Presidente Xie, nasa telepono ang matanda. Lolo, Ikaw na pasaway, sabi ng pamilya Song. Umalis ka nang hindi nag-propose. Ano, gusto mong maging walang utang na loob? Kung hindi ka mag-uwi ng manugang na babae, huwag ka nang umuwi. sige, tuparin na lang natin ang hiling ni Lolo. Kumuha lang naman ng sertipiko. Magkahiwalay tayo ng kwarto. Kaya? Papakasalan mo ba ako? Bukas ng alas 9 sa Civil Affairs Bureau. Sa Civil Affairs Bureau? Pumayag kang pakasalan ako. Ang galing. Magkasundo tayo. Pwede tayong magpakasal? Pero bawal ang hawakan. Yan ang mga kondisyon. Sige, mga patakaran mo. Oh, Bakit wala pa siya? likot! Likot! Presidente Xie, Hindi ka ba marunong pumasok na parang normal na tao? Pasensya. Ayos ka lang? Bakit ang tagal mo? Malapit nang magsara ang Civil Affairs Bureau. Ako, unang beses ko pababa ng bundok. Hindi ko alam ang daan. si Song Xiaotang ay anak ng unang asawa ni Song Qian, ang iyong katipan. Sa kasamaang palad, pagkapanganak kay Miss Song Xiaotang, namatay ang unang asawa. Para maiuwi ang kabit at anak nito, inagaw ni Song Qian ang ari-arian ng unang asawa. Pagkatapos, pinapunta niya ang bagong silang na panganay na anak sa bundok at 20 taon na siya roon. Kung hindi mo alam ang daan, sabihin mo lang. Magpapadala ako ng susundo sa iyo. Medyo mabait ka pala. Tara na. Ang ganda ng ngiti ko. Kunan mo ng picture. Kumuha ng sertipiko. E di kasal na tayo. Anong susunod? Ano ang gagawin natin? Sumama ka sa akin pa uwi. Anong nangyari sa mata mo? Madam, ang CEO nating si Xie ay may obsession sa kalinisan. Hindi siya sanay na mag-share ng kotse sa iba. Eto kasi, May issue siya. Okay lang. Ngayong kasal na tayo. Hindi ko naiindahin. Ikaw, CEO Xie, ito. si, para iwas chismis at para hindi mag-alala si Lolo, ako kayang tiisin. Mag-drive ka. Sandali. Ano na naman? Ang singsing. Oo. Nakita ko sa TV na sa kasal, nilalagay ng lalaki ang singsing sa babae. Ako hindi naghanda. Bababawi ako sa'yo mamaya. Hindi. Bumaba ako ng bundok para talagang magpakasal. Hindi pwedeng laktawan ang kahit anong hakbang. Ito ay pamana ng yumaong ginang. Anong ginagawa mo? Nakita ko sa TV. Bawasan mo na manood ng TV. Maligayang pagdating, Madam.
Ang bahay ng ating batang Panginoon. Sa wakas ay may bahay na. Huwag kang masyadong formal. Bantayan mo ang iyong dila. Wow, ang ganda ng bahay mo. Hindi pa ako nakatira sa ganyang kagandang bahay. Uy, Dahan-dahan binibini. Dahan-dahan. may kakaiba sa silid na ito. Huwag kang tumakbo. Kasalanan ko lahat. Maling timing ko. Sige, kayo na dalawa. Magpatuloy. Lolo, bakit hindi ka pa natutulog? Siyempre naghihintay ako upang makita ang aking manugang. Nagpakasal kayo ngayon. Masyado akong excited kaya hindi ako makatulog. Ang gandang dalaga. Si Lolo ay isa ring gwapong binata? Pinuri ako ng aking manugang, bakit ka umuubo? May sakit ang binti ng apo ko at kakaibang ugali. Huwag mo siyang sisihin. Ayos lang, basta handa siyang pakasalan ako. Wala akong problema. Hahaha, napagaanan na ang loob ko ngayong kasal na kayo. Muntik ko nang makalimutan. Si Huaynan ay espesyal na nagpadala ng tao sa bundok Kunlun para makuha ang pamahid na ito para sa iyo. Sabi niya epektibo raw ito. Subukan mo. Paralisado na ang mga binti ko sa loob ng maraming taon. Kung gagaling sana sila, gagaling na sila. Huwag na. Si Huaynan ay laging nag-aalala sa iyo, pinsan niya. Subukan mo lang. Kalimutan na. Talagang hindi ka nakikinig. Pinapag-aalala mo ang matandang ito. Lolo, Kakaiba, bakit nakakaramdam ako ng dark energy mula sa kahon? Malakas ang dark energy na ito. Mukhang sinadyang ilagay ng isang makapangyarihang mangkukulam. Kung ilalagay mo ito sa iyong mga binti, hindi ka nagagaling. Sino ang gagawa ng napakalupit na bagay? Napakasamang gawain. Ang talino ng manugang kong babae. Xiaotang, tungkol sa paglalagay ng pamahid kay Xiesi, ipapaubaya ko na sa iyo. Bahala na sa akin. Huwag kang mag-alala. Mabuti. Gabi na, sabi nila ang isang gabing magkasama ay katumbas ng 1,000 ginto. Kayong dalawang magkasintahan, umakyat na kayo. Ano ang ibig sabihin ng isang gabing magkasama? Ibig sabihin ay matulog ng magkasama. Gusto ko matulog kasama ka. Tara na. Naku, ang kabataan ngayon ay napaka-open-minded. Tapos ka na bang magloko? Matulog ka na. oy, bakit mo hinuhubad ang pantalon ko? Huwag kang gumalaw. Pwede bang tigilan mo ako sa paghawak? Aray, dahan-dahan. Magaling ang manugang kong babae. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan ang apo sa tuhod ko. Ang iyong mga binti, kaya kong gamutin ang mga ito. Sabi mo kaya mong gamutin ang binti ko. Tama, sa bahay ng tatay ko, napansin ko na, Jari, may mali sa binti mo. Pumunta ako sa bahay mo naka-wheelchair. Alam ng lahat. Problema ang mga binti ko, di ba? Pero ang problema sa binti mo, ay hindi talaga nasa binti mo. Anyway, may paraan ako para gamutin ito. Nakipagkonsulta ako sa maraming doktor sa loob ng maraming taon at walang nakatulong. Isang batang babae na tulad mo. Bakit sa tingin mo, kaya mo akong gamutin? Ang binti na ito ay malinaw na isinumpa ng masamang mahika. Kung gagamutin ko ito, makaipon ng maraming kabutihan. Pakiusap, kaya kitang gamutin. Hayaan mo akong subukan. Kung gagamutin kita, matulog ka sa akin. Ano sa tingin mo? Isang batang babae na tulad mo, nagsasabi ng ganyang kalokohan. Kasal na tayo. Hindi mo ako hahayaang gamutin ang binti mo at hindi ka matutulog sa akin. Kailangan mong bigyan ako ng kahit isang dahilan. Ako, anyway, hindi talaga posible. Dahil ikaw. Hindi. Ibaba mo ang boses mo. Hindi mo ba sinabing hindi mo kaya? Tahimik ka. Okay lang kung hindi mo kaya. Talagang bihasa ako. Napakakaya ko. Gagamutin ko muna ang binti mo. Tara na. Tara, maligo tayo ng sabay. Maligo ng sabay? Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Ginagamot ko ang binti mo. Pero kailangan ko munang suriin kang mabuti. Tigil! Huwag kang gumalaw. Sinusuri ko ang katawan mo. Huwag kang gagalaw. Kung hindi ka makikipagtulungan, sasabihin ko kay Lolo na ikaw ay walang kwenta. Song Xiaotang, ikaw. Sige, bilisan mo. Ito pala ang soul-stealing curse. Ang malinis na mainit na tubig ay maaaring hadlangan ang pag-atake ng masamang sumpa, at ang sumpa sa silid ay tila humihina na. Mukhang walang sumusuporta sa ritual ngayong gabi. Gamit ang mahika ko para gumawa ng isang tableta, baka kayang masira ang sumpa na ito. Magtiwala ka sa akin. Pangako ko, sa loob ng 10 minuto bibigyan kita ng sorpresa.
pero kailangan mong hubarin lahat ng damit mo. Ano? Sige, hindi mo na kailangan, pero kailangan mong ibabad sa tubig. Tigil! Tahimik. Saglit lang, kung makaramdam ka ng hindi komportable, sabihin mo sa akin. Hmm? Ay, pasensya na, nakalimutan ko. Wala pang nangas na ganyanin ako. Hindi kita palalampasin. Anong ginagawa mo? Huwag kang magsalita. Ako ang katalista ng gamot. Bakit ang pula ng mukha mo? Ako. Masyadong mainit ang tubig. Sige, subukan mong igalaw. Galaw? Galaw saan? Ang binti ko, Ginalaw ko na. Nagagalaw na ang binti ko. kita mo? Sinabi ko sa'yo na kaya ko. Tingnan ko ulit, may iba pa bang masakit? Sige, meron ng pakiramdam ang binti ko. Tigilan mo ako sa paghawak. Paano ko masusuri ng mabuti kung hindi kita hahawakan? Gusto mo bang gumaling ang binti mo o hindi? Siya na. Tumayo ka. Subukan mong maglakad ng ilang hakbang. Ano? Kailangan mong maglakad para makita ko kung ang binti mo ay talagang maayos. Magpalit ako. Anong problema sa damit mo? Ang suot mo ay hindi nakakaapekto sa paglalakad. Lumabas ka muna. Kung lalabas ako, sino ang susuri sa'yo? Lalabas ako at maglalakad para sa'yo mamaya. Sige? Ang kakaiba mo? Isara mo ang pinto. Bilisan mo at lumabas ka na. Halika rito. Mabuti na talaga ang binti ko. Paano mo nagawa yon? Sinabi ko sa'yo na kaya ko yan, pero hindi ka naniwala sa akin. Ang ginintuang liwanag kanina ay... Sinabi sa akin ng aking guro minsan, hindi alam ng mga nasa paanan ng bundok ang mahika. Kung sinabi ko sa kanya ng padalos-dalos na ang kanyang binti ay isinumpa ng masamang espiritu na kumukuha ng kaluluwa, tiyak na matatakot siya. Anong gininto ang liwanag? Kaninang araw, parang may sira ang mga mata mo. ang binti ko? Kulang lang ang kakayahan mo. Ang lakas ng aking guro. Mas malakas pa ako kaysa sa aking guro. Kaya syempre madali ko itong naayos. Sunod, oras na para matulog ka sa akin, di ba? Matulog? Oo. Hindi ba't gabi ng kasal natin ngayon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, hindi ka pa rin handa? Ikaw. Haze, sa wakas naging asawa ko si Bazong, pero wala pa rin. Sinong nagsabing hindi ako handa? Matutulog lang naman, di ba? Teka lang. Anong tayo ka dyan? Pumasok na sa kama. Ah, Matutulog lang. Bakit ang bagal mo? Mukhang tama ka. Wala ka talagang silbi. ako. Hindi ako walang silbi. Kasi wala pa tayong matibay na samahan. Kailangan muna nating magkasundo. Anong samahan ang kailangan sa pagtulog? Hindi ba kailangan ng samahan ang pagtulog? Syempre hindi. Kailangan lang ng kama. Ikaw, anong klaseng babae ka? Ang kasal na walang samahan. Ang pagsasama ay immoral. Hindi ako handa sa isip. 1. Ito ay tinatawag na. Ikaw mismo? Matulog ka na. Sobra ang ginamit kong lakas ngayon. Pagod na pagod ako. Ikaw, talagang matutulog lang? Kaya ito ang ibig niyang sabihin. Gabi ng kasal. Ang binti ng Ginoo ay talagang mas gumaling. Kahanga-hanga. Mas pogi pa siya ngayon. Magandang umaga, Binibini. Umaga-umaga. Bakit ang pagod mo? Halatang hindi ka nakatulog kagabi. May lakas ka ng loob na tanungin ako? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Natulog lang ako sa'yo. Wala nang iba. Ano bang ginawa ko? Pinaupo mo ako, buong gabi. Si, narinig ko sila, pero hindi ako naniwala. Sa wakas ay nakatayo ka na. Mahusay, isang biyaya mula sa langit. Siguro dahil sa gamot ni Huaynan, tama? Magandang umaga, Lolo. Mabuti. Lolo, si Xiao Tang ang nagpagaling ng binti ko. Ano? Anong ibig mong sabihin, Xiao Tang? Ay naku, maliit kang manggagamot. Kahanga-hanga. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Ibibigay sa'yo ni Lolo ang kahit ano. Hindi na kailangan, Lolo.
Ang paglinang ng birtud at paggawa ng mabuti ay aking tungkulin. Tingnan mo ang kailangan niya. Tingnan mo siya. Walang sigla. Siya talaga ang hindi makayanan. Pero gusto niyang sabihin na ako ang pumagupo sa kanya buong gabi. Nako, kayo dalawang magkasintahan, magkasundo kayo ng husto, kaya panatag na si Lolo. Mukhang malapit na akong magkakaroon ng apo sa tuhod. Lolo, hindi iyon ang iniisip mo. Sa totoo lang, kami. Oo, Kaya kong patunayan iyan. Hindi niya kaya. ikaw. Tumigil ka na. Ano? Bastos ka. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilya Xie. Mukhang kailangan mo ng pampalakas. Hindi ko pwedeng pahirapan ang manugang kong babae. Huwag kang mag-alala, Lolo. Itutuloy ko ang pagtulong sa kanya. Tingnan mo naman kung gaano kaalalahanin ang manugang kong babae. Kung maglakas loob kang tratuhin ng masama ang manugang kong babae, babaliin ko ang mga binti mo. Ay, bilisan at ihanda ang sasakyan. Kukunin kita ng pampalakas ng katawan. At manalangin din sa Diyosa ng pag-aanak. Marami akong gagawin. Hindi kita aabalahin. Magsaya kayo sa inyong pag-iisa. Paalam, Lolo. Paalam. Ayusin nyo ang relasyon nyo. Baka magkatuluyan kayo. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ni Lolo. Ang mga lalaki, alam mo na, mahalaga sa kanila ang kanilang mukha. Magtiwala ka sa akin. Sisiguraduhin ni Lolo na kaya mo. Bakit hindi ka kumakain? Binata, na-disinfect na. Pati ang pagkain. Napakaraming abala. Mukhang marami kang problema. Baka hindi mo alam, ma'am. Noong una, biglang nanghina ang mga binti ng binata at hindi namin mahanap ang dahilan. Nag-alala kami na baka nakasalamuhan niya, isang bagay na marumi. Kaya, Ingatan mo ang iyong dila. Mayroon nga talagang maruming bagay. Pero ang lahat ng ito ay walang silbi. Ang mga binti niya ay maayos na ngayon, hindi ba? Hindi na kailangan. Siya nga pala, Song Xiaotang. Ano ang gusto mo ngayon? naalala ko lang, ang sinabi ni Lolo kanina. Ano ba talaga ang ibig sabihin niya sa magkakaroon ng apo sa tuhod? Talaga bang wala ka talagang alam? O nagkukunwari ka lang? Sabihin mo na lang na ayaw mong pag-usapan iyon. Sa palagay ko, hindi mo rin alam. Ginoo, handa na ang lugaw. Ayaw ko. Ang aking mga binti. Bakit bigla silang nanghina? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, hindi pa ganap na gumagaling ang iyong mga binti. Anong ibig mong sabihin? So ang ibig mong sabihin, ang aking mga binti ay maaring maging pilay muli? Ang kanyang mga binti ay inatake ng madilim na enerhiya sa loob ng maraming taon. Ang pundasyon ay lubhang nasira. Hindi pa tayo pwedeng maging kampante. Huwag kang magmadali. Ang pagmamadali ay nagdudulot ng pagkakamali. Dapat ko nang alam. Walang bagay sa mundong ito na madaling makuha. Okay lang, ang makakatayo lang muli. Masaya na ako. Siguro kulang lang ako sa bertud, kaya hindi pa sapat ang aking kakayahan. Pero may tiwala ako. Huwag kang mag-alala. Hanggat nakikisama ka sa akin, siguradong gagalingin kita. At kailangan mo ring magsikap, okay? Kumain ka ng tinapay. Ang Ginoo ay may matinding takot sa mikrobyo. Hindi siya kumakain ng kahit ano, na nahawakan ng iba. Simula ngayon sa pamilya Shi, kahit anong gusto mong kainin, kahit anong gusto mo, susundin kita. Ang Ngayon, ang aking mga binti biglang nanghihina. Parang may problema sa pamilya Xie. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko na kayang tumayo na si Shisi ngayon. Paano nangyari iyon? Ginamit ko ang aking tagal ng buhay para ilabas ang sumpa ng pagnanakaw ng kaluluwa. Paano ito nabasag? At ginagawa ko ang ritual tuwing gabi. Narinig ko na noong nakaraang ilang araw lang. Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Dahil sa sugat? Ang laki ng pagkakataon. Hindi tama iyon. Kung sakali, hindi ba naghanda rin tayo ng isang medicated patch? Narinig ko na naharang din iyon. Sino? Sabi nila asawa na bago ni Shisi. Asawa niya? Ang babaeng nasa tabi ni Shesi. putol! Siya iyon. Siya ang nanakit sa akin noong araw na iyon din. Ganoon ba? Mayroon talagang ganoon kalakas? Kapag nasira na ang sumpa ng pagnanakaw ng kaluluwa, tiyak na babalik ito sa naglagay. Baka ang iyong mga binti ay. Huwag mag-alala. Inihagis ko ang sumpa sa harap niya. Maliban kung si Xiesi ay tumayo sa harap ko, hindi ito tuluyang masisira. At ang sumpa na ipinagpalit ko sa aking buhay, maliban kung ipagpalit din ng babaeng iyon ang kanyang buhay. Si Xiechi ay hindi gagaling. Kasing urgent ng batas? Guro, tulungan mo ako! Patay na ako. Iligtas mo ako. Ah, ikaw na batang babae. Nasa gitna ako ng labanan. Paano mo ako napatawag? Spirit Teleportation Array. Itinuro mo sa akin. Hindi tama iyon. Ang array ay nangangailangan ng target. Kailangan mo ang personal na token ng tao. Ano ang kinuha mo sa akin? Namiss kita, Guro.
Kaya tinawag kita para makita. Tigilan mo yan. Kung mismo ako, bakit hindi ka bumalik sa templo? Ikaw mismo ang nagsabi. Ang templo natin ay isang liblib na lugar. Maliban sa mga master na tulad mo, ay pwedeng pumasok at lumabas ng malaya. Kahit ako, ay hindi makita ang templo mula sa labas. Totoo yan. Hindi. May tatanungin ka talaga. Sabihin mo na. Matalas ka, Guro. Gusto ko lang malaman kung paano sirain ang isang death curse na inilabas ng life force magic. Soul Reaper Curse. Sa mundong ito, mayroon talagang ganyang masamang teknik. Oo. Guro, sabihin mo, paano ito lubusang sirain? Well, Guro, hindi mo alam, di ba? paano naman mangyayari iyon? Kahit gaano kasama ang teknik, kaya ko itong sirain. Kaya, Tungkol sa sumpa, karaniwan, nangangailangan ito ng matagal na pagkakalantad sa lason upang magkabisa. Kaya basta sapat ang lakas ng iyong mahika, magagawa mong sirain ito isang araw. nakondense ko na ang aking mahika sa isang pill upang kontrahin ito, pero hindi pa rin ako lubusang gumagaling. Paano ko pa mapapalakas ang aking mahika? Sinabi ko na sa iyo dati, ang iyong 5 elemento ay kulang sa birtud. Kailangan mong mag-ipon ng birtud para umunlad. Tama. Hindi ba sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Pakasal ka lang kay Bazong at magkakaroon ka ng birtud. Pagkatapos, tataas ang iyong mahika. Pero Guro, nakahanap na ako ng mapapakasalan. Tingnan mo, CEO siya. ang pinakamayamang tao sa Shengjing. Isang CEO ang nagpakasal sa iyo? Pero kasal na ako. Pero sinuri ko lang ang aking horoscope. At kulang pa ako sa birtud. At hindi tumaas ang aking kapangyarihan. Guro, niloloko mo ba ako? Maraming dapat matutunan tungkol sa kasal. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng sertipiko ng kasal. Kaya hindi tayo itinuturing na kasal dahil sa sertipiko? Kung gayon, ano ang nagpapakasal sa atin? Uy, Xiao Tang, isang matandang tulad ko, ang iyong guro. Paano ko ito ituturo sa iyo? Matalino ka na mula pa noong bata ka. Sa paglipas ng panahon, tiyak na mauunawaan mo ang misteryo nito. May mahahalaga akong gagawin. Aalis na ako ngayon. Anong ginagawa mo? Guro, sigurado ka bang nagdadagdag ng birtud ang pag-aasawa? Nagsinungaling ba ako sa iyo? Kung gayon, nagpakasal ka ba sa isang babae? Ikaw, noong bata pa ako, 3 beses akong nagpakasal. Sobra na ang paghihirap ko sa pag-ibig. Doon ko nakita ang mundong ito at pumasok sa monasteryo. Hindi nakapagtataka na napakalalim ng iyong mahika ng tao. Mukhang kailangan kong mag-asawa ng ilang beses pa. Hindi. Ang kasal ay hindi laro. Sa iyong pagkatao, nakakagulat na may CEO na gustong pakasalan ka. Para itong pagsunog ng insenso para sa magandang kapalaran, kahit iyon ay hindi makabili ng ganoong birtud. Huwag mo siyang hayaang iwan ka. Ganoon ba siya kagaling? Anyway, ang kasal ay nangangailangan ng pagsisikap. Maglaan ka ng oras para maunawaan ito. May pag-aaral pa akong gagawin. Hindi na ako magtatagal. Huwag mo akong tawagan ng walang pahintulot mula ngayon. Ginoong Shi, narito ang imbitasyon para sa subasta ngayong gabi. Lahat ng direktor ng Xie Corporation ay naroroon. Ang mga pangunahing pamilya ay paulit-ulit ka ring inanyayahan. Balak mo bang pumunta? Siya nga pala. Kasal na kami ni Xiao Tang. Oras na para ipakilala siya sa lahat. Opo, Bihisan mo siya mamaya. siya. Kung masikip ang sapatos, palitan mo. Kung madapa ka sa subasta, mapapahiya ang pamilya Shi. Hindi ko naman gustong magsuot ng ganito kakomplikado. Para lang sa iyo ito. Oo nga pala. Maghanda ka ng wheelchair para sa akin. Hindi pa ba gumagaling ang binti mo? Kahit ako ang namamahala sa Xie Corporation, simula nang magkaroon ako ng kondisyon sa binti, bihira na akong lumabas sa publiko. Maraming tao ang nagnanasa sa posisyon ko dahil dito. Bukod pa rito, ang dahilan ng injury ko sa binti noon ay hindi pa nalilinaw. Kaya ngayong gabi, maaaring tingnan kung ano pang mga pakana ang mayroon sila. Opo, ihahanda ko agad. Nanay, malapit nang mabangkarote ang pamilya natin. Bakit pumupunta pa tayo sa lugar na ganito? Kung hindi tayo bibili ng kahit ano, tutuluyan na naman ako ng mga kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, anak. Kamakailan ay nakilala ng tatay mo ang isang malaking tao mula sa kumpanya ng pamumuhunan, si Ginoong Pan. Siya ay may matalas na mata. Kahit anong tingnan niya, kaya niyang ibalik ng higit sa 10 beses ang halaga. Narito na siya. Ginoong at Ginang Song, Binibining Song. Magandang gabi. Ikinagagalak kong makilala kayo. Narinig ko na isa kang nangungunang mamumuhunan. Tama. Ang kwintas na perlas na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Regalo para kay Binibining Song. Hindi ba sobra iyon? Ano ang problema doon? Dahil sa itsura ng aking anak, kaya niyang makuha ang sinumang mayamang manliligaw. Hindi ako interesado. Paano yung lumpo mula sa angkan ng Xie? Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung paano ko gagawin ang lumpo mula sa angkan ng Zai. Mapahiya. Sa lalong madaling panahon, siya ay matatanggal sa nangungunang pwesto bilang pinakamayamang tao.
Song Xiaotang, baliw kang taga-probinsya, sino ang nagsusuot ng takong na may gown at flat shoes? Alam mo ba kung anong uri ng okasyon ito? Ano ang masama sa flat shoes? Napaka-komportable nila. Xiaotang, hindi ka kwalipikadong dumalo sa isang kaganapang tulad nito. Ano ang ginagawa ng mga security guard? Paano nila pinapayagan ang kahit sinong tao pumasok dito? Malamang nandito lang siya para manggulo. Ang pagiging nasa parehong espasyo namin ay nagpaparumi sa hangin. Bahagi siya ng angka ng Shi. Sino man ang ayaw na kasama siya, ay maaaring lumabas. Kukuha ako ng pagkain. Ang cake na ito ay mukhang napakasarap. Hawakan mo ito para sa akin. Pilay lang. Ang pamilya Zai ay masisira niya sa kalaunan. Ang binti ko. Mr. Pan, okay ka lang ba? Hindi ko maigalaw ang binti ko. Bantayan mo ang bibig mo. O baka hindi sinasadya. Maging pilay. Ikaw. Magandang gabi, mga kababaihan at kalalakihan. Maligayang pagdating sa auction ngayong gabi. Ngayong gabi, mayroon kaming hindi lamang koleksyon ng mamahaling bagay para mapili ninyo, kundi mayroon din kaming isang nakakagulat na balita. Ang kilalang master ng Chinese painting sa buong mundo, si Zhang Chen, na hindi nagpakita sa loob ng 10 taon, ay narito rin upang magpinta ng live. Jiang Qian, Sikat ba siya? isang master na may pambihirang galing, isang world-class Chinese painting master. Ang kanyang mga gawa ay napakahirap makuha. Ang huling beses na lumitaw ang isang orihinal niya ay 10 taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, walang sino man ang nakakita sa kanyang totoong mukha. Naiintindihan ko. Isang piraso lang ng papel. Ganoon ba kahalaga? Gayunpaman, si Master Zhang Chen ay napakatahimik, kaya hindi siya magpapakita ngayong gabi. 3 pintor ang magpipinta ng sabay. Ang panauhing makakakilala kung aling painting ang kay Master Zhang Chen ay magiging kwalipikadong magbid dito. Sobrang hirap. Sino ang makakapagsabi? Mr. Pan, sa iyong matalas na paningin, siguradong malalaman mo kung alin ang kay Master Zhang Qian. Tama. Ang pagbangon ng pamilya Song ay nakasalalay sa iyo. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Desperado sa pera, at umaasang magbabago ang lahat sa isang painting. Ikaw, Ano? May problema ka ba sa asawa ko, Ginoong Song? hindi. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Pakiusap, tanggapin ang 3 pintor. Kuya, Ang mga tol-una na ito ay panakip butas lang. Tingnan mo iyong lalaki. Siya ay tiyak na hindi siguro Zhang Qian. Paano naman ang dalawa pa? Sino ang tunay na maestro? Sa tingin ko, kailangan nating makita ang kanilang mga pintura para malaman. Ang 3 pinturang ito, ang bawat isa ay may panimulang bid na $100 milyong. Nasa inyong matalas na mata na iyon, $100 milyon. May bid ba? Ano ito? Ito ay nagkakahalaga ng $100 milyon. Basura lang. Kahit libre, hindi ko ito kukunin. Iyong pintura ng tanawin, may kaunting estilo ng maestro. Jiang Fan, ano ang sinasabi nila doon? Ang aming kinuhang tagapayo ay nagsasabi, ang pinturang ito ay medyo maganda, karapat-dapat tayaan. CSC, hindi ka maniniwala. Ang panlabas na tagapayo na pinagbayaran mo ng malaki ay tao ko. Sa sandaling bilhin mo ang basurang ito, ang mga mamamahayag sa labas ay magpapalabas nito. Sa loob ng 10 minuto, ang mga mamumuhunan sa buong bansa ay malalaman na ang punong tagapagpaganap ng Shiz Group ay isang hangal. Hintayin mo lang na bumagsak ang presyo ng iyong mga bahagi. Itong panlabas na tagapayo, may negosyo sa kumpanya ni Song Qian. Sadyang inakit niya ako na bilhin itong pintura. Para ipahiya ako, si Xie Chi. Song Qian, sa tingin mo makakalaban mo ako? Hindi. kukunin ko ito sa halagang $100 milyon. Gusto niyang bilhin itong basurang ito. Xiaotang, alam mo ba ang ginagawa mo? Binibili ko itong pinta para sa iyo. Huwag mo akong pasalamatan. Alam mo ba na baka walang halaga? Si Mr. Zai ay hindi kailanman umaatres sa isang bid. Talagang nakahanap ka ng isang mabait na asawa. Isang probinsyana na hindi alam ang mga patakaran. Walang kwentang sinasabi. Kung hindi niya ito bibilhin, ayos lang. Hindi namin siya pagtatawanan. Siya ay miyembro ng pamilya Xie, kaya't paninindigan niya ang sinabi. Malaki ang kita mo ngayon. Ang aking kuya ay maaring hindi mapagkakatiwalaan sa ibang bagay, pero magaling siya sa pagpipinta. Kuya, Oo, ang magkakaparehong uri ay nagsasama-sama. Itong basurang ito walang may gusto kahit itapon mo sa kalsada. Mukhang itong probinsyana ay kasabwat sa mga tagalabas upang dayain ang yaman ng pamilya Shi. Maingat na pumili ang pamilya Shi at nagpakasal sa isang mangmang na babae. Nag-aaksaya ng $100 milyon ng ganoon na lang.
Mukhang patungo sa pagkabangkarote ang pamilya Shi. Ikaw ang mangmang. Pinahahalagahan mo ang mga pininturang bolang salamin. At may lakas kang loob na tawagin ang iba? Ikaw. Ikaw. Dumating na si Master Long. Ang presidente ng Shenzhen Chamber of Commerce. Bakit nandito si Master Long? Master Long ay isang kilalang eksperto sa antigo sa buong mundo. Maaaring ng subasta ngayong gabi. May bagay ba na interesado siya? Narinig ko na nalaman ni Master Long na si Master Zhang Chen ay nagpipinta ng live. Kaya kinansela niya ang iba pang appointment upang pumunta. Sino ang bumili ng pintang ito? Si Zai Si ng Zai Group. Ginagawang kayamanan ng basura. Mukhang ang bagong pinuno ng pamilya Zai ay walang magandang paningin. Naaawa talaga ako sa mga shareholder ng Zai. Tiyak na pinagpapawisan sila ng sobra. Bobo, ito ay isang obra maestra ni Master Zhang Chen. Ano? Yung taong basag ang damit kanina, si Master Zhang Chen mismo? HMP. Wala ka talagang pangunawa sa talento. Xiao Tang, ang iyong kuya ay talagang Master Zhang Qian. Tama yan. Naalala ko noong 10 taon na ang nakaraan. Ang aking kuya ay bumaba ng bundok para magbenta ng isang pinta dati. Lahat ng gastos ng templo. Ay mukhang marami pa ring natitira hanggang ngayon. President Zai, mag-aalok ako ng 500 milyon para sa painting na ito. Sana ay payag kang ibenta ito. Yun ay netong kita na 400 milyon sa isang pagbebenta. Long Ye, hindi ko ibinebenta ang painting na ito. Ha? Hindi sapat ang alok ko? Nagkakamali ka, Long Ye. Binili ng asawa ko ang painting na ito. Dahil gusto niya ito, hindi dapat akong makialam. Wala akong problema. Kung gusto mo ng isa, ipapagawa ko na lang sa aking kuya na magpinta ng isa pa. Nakikinig siya sa akin. Kung gayon, ituring mong regalo ito sa iyo, Long Ye. Hindi ko inaasahan na napakabukas ng isip ni President Zai. At ang iyong asawa ay napakamapagbigay rin. Talagang bagay na bagay, ginawa para sa isa't isa. Ako, si Long Ye, ay hindi kukuha ng regalo mo nang walang kapalit. Nagdesisyon akong ibigay ang proyekto ng Cross Sea Bridge sa inyong Zai Group. Kung gayon, maraming salamat, Long Ye. Ang Cross Sea Bridge, iyan ay nagkakahalaga ng 3 bilyon. Long Ye, ang mga tao sa labas ay palihim na nagsasabi na ang CEO ng Zai Group ay puro forma lang at walang laman. Isang walang kwentang lumpo. Hoy, Sino ang tinatawag mong lumpo? Gumaling na ang binti niya. Long Ye, tungkol sa mga detalye ng kooperasyon, pag-usapan natin sa VIP room. sige. Xiao Tang, tara na. Hindi pa ako tapos kumain. Kung gayon, manatili ka lang at huwag kang lumayo. Susunduin kita mamaya. May nahulog. Ang binti ko. Ayos ka lang ba? Tatawag ba ako ng doktor para sa iyo? Tumayo siya sa harap ko. Kuya! Kuya, Xiao Tang. bakit ka bumaba ng bundok? Noong huli, tinawag mo ang master. Natuklasan niya na mabilis na nauubos ang iyong kapangyarihan sa paglinang. Nag-aalala siya na baka hindi ka nakaipon ng sapat na bertod. Maubos muna ang iyong kapangyarihan. Inutusan niya akong dalhin ito sa iyo. Pildora ng Jade Marrow? Tinatawag ito ng master na pinakamahusay na banal na pildora sa mundo. Naaalala ko sa templo. Kaunti na lang ang natitira. Masyadong mabait sa akin ang master. Iyon ay dahil natatakot ang master na patuloy mo siyang aabalahin. Alam mo na. Gamitin mo ng tipid. Aalis na ako. Teka, Kung mas lalo pang masisira ang damit na ito, hindi na ako makakalabas ng templo. Ano na naman ang problema? kasal na ako kay President Ba. Pero kulang pa rin ng birtud ang aking 5 elemento. At hindi pa umuunlad ang aking mahika. Tinanong ko ang master. Pero ayaw niyang sabihin sa akin. Ano sa tingin mo ang nangyayari? Dahil ba mali ang paraan ng pagpapakasal ko? Noong huli, narinig ko ang master na sabi, ang tinatawag mong kasal ay isang sertipiko lamang. Tama, sa TV, ang pagpapakasal ay pagkuha lang ng sertipiko, hindi ba? Pero hindi ba sila natutulog ng magkasama? Natulog kami. Natulog? Paano kayo natulog? Parang pagtulog sa templo. Natulog na parang troso. Literal na pagtulog? Ano pa? Nakikita ko sa TV ang mga tao. Kumuha lang din ng sertipiko, humiga sa kama at matulog. At iyon ang kasal. Ang tunay na pagtulog ng mag-asawa ay eksaktong hindi maipakita sa TV. Pakiusap kuya. Gusto ko siyang pakasalan ng totoo. Bunso, bilang isang dalaga, hindi bagay na pag-usapan natin ito, di ba? Kung hindi mo sasabihin sa akin, pinipilit mo ba akong lagyan ka ulit ng talisman? Oy, sasabihin ko na. Paano ko sasabihin ito?
Paano kung iguhit ko na lang para sa'yo? Pagkatapos, maiintindihan mo. Iguhit mo na agad. Ito ang iginuhit ko para sa'yo, isang gabay sa buhay may asawa. Sundin ang mga larawan at gawin ang ipinapakita nila. Pagkatapos, magtatagumpay ka. Kuya, bakit hindi mo nilagyan ng damit ang lalaki at babaeng ito? Nasa ibabaw ng babae ang lalaki? Ano ang kinalaman nito sa buhay may asawa? Kung ayaw mong nasa ilalim, pwede mo itong gawin ng ganito. Pagkatapos, ikaw ang nasa ibabaw. Gusto ko ang posisyong ito. Araw-araw akong naliligo ng herbal bath mo. Gagaling ba ng tuluyan ang binti ko? Tama, basta makinig ka sa akin hindi lang gagaling ang binti mo. Mas magiging maganda pa kaysa dati. Mas maganda pa kaysa dati? Anong ibig mong sabihin? Xiaotang. Xiaotang? Hoy, ikaw! Ano iyon? Sabi ng nakatatanda kong kasamahan, kailangang maging mas sexy ang mga babae para sa masayang pag-aasawa. Gusto mo bang nasa itaas o nasa ibaba? Song Xiaotang? Ano ang ginagawa mo? Gusto kitang matulugan parang mag-asawa. Ikaw, gusto mo bang nasa itaas o nasa ibaba? Ako. Gusto kong nasa itaas. Ang tapang mo. Mas komportable sa itaas. Ganun ba? Talaga? Siyempre, palagi kong gusto ang nasa itaas. Palagi? Ano ang problema? Wala na. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Matulog na tayo. Ito ba ang ibig mong sabihin? Ikaw dyan sa taas? Ako dito sa baba. Oo, ano pa? Kung ano ang makapagpapasaya sa'yo. Jijang, bulag ako. Hindi ko talaga inasahan na napakahalaga ng pinturang iyon. Hanggat si Shietzi ay tapos na, lahat ng pera niya ay sa akin. Pero tumayo siyang muli sa harapan mismo ng aking mga mata. Ang lahat ng taon kong pagod ay naging wala. Ang aking mga binti, hindi makagalaw ang aking mga binti. Pinsan, anong problema? Gid, ayos ka lang ba? At kung masira ang mapanganib na sumpa na ito, matatapos na ang aking mga binti. Paano ito nangyari? Hindi ba si Xieshi dapat ang lumpo? Oo, nagtataka rin ako. Mula nang pakasalan niya ang babaeng ito, tila lahat ay naging maayos. Ang hamon ngayong gabi ay tinawag din ng kanyang asawa. Ang pangalan niya ay tila Song Xiaotang. Ulitin mo yan. Ang pangalan niya, Iyon ay Song Xiaotang. Song Xiaotang. Maaring siya iyon? Narinig mo na ba siya? Narinig ko na ang kanyang master. Master Pingzhen. Sinabi sa akin ng aking master, si Master Pingzhen ay ang pinakamataas na antas ng espiritual na pagsasanay, ang pinuno ng templo ng Xuanzhen. Ang kanyang bunsong alagad ay pinaparatang na pinangalan ng Song Xiaotang. Kahanga-hanga iyon, hindi nakakapagtaka. Ang master na si Zhang Chen ay kanyang alagad. Kaya wala nang pagkakataon? Hindi naman iyan totoo. Nasa liwanag sila, tayo'y nasa dilim. Iyon ang ating kalamangan. Ngunit, ang iyong mga binti ay, ano ang ating aasahan? May balibalita, ang Jade Marrow Pill ni Master Pingzhen ay walang katulad. Ito ay mahalaga para sa aking pinakamataas na antas ng Dark Arts pagsasanay. Hanggat nasa akin ang Jade Marrow Pill, makakamit ko ang malaking kapangyarihan, tumayo muli, at wasakin si Xiesi. Jade Marrow Pill. Jijang. Ngayong gabi sa labas ng subasta, narinig ko si Song Xiaotang at ang kanyang kuya, palihim na nag-uusap tungkol sa ilang Jade Marrow Pill. Song Xiaotang? Ikaw at si Xie. Pareho na kayong patay. Lumabas ka. Sinanay kita ng matagal. Panahon na para kumilos ka. Ikaw ang bago. Unang araw ko ngayon. Narito ako bilang kasambahay ng pamilya Xie. Ginoong Xie, paki-enjoy ang iyong pagkain. Hindi ako sanay na may ganito kabatang kasambahay. Pwede ka nang bumalik. Sabihin mo sa kanila na magpadala ng iba. Ginoong Xie, napakahirap ng pamilya ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Huwag mo akong paalisin. Pakiusap. Ang aking ina at nakababatang kapatid ay parehong may sakit. Hinihintay nila akong kumita ng pera para sa kanilang pagpapagamot. Nakakaawa naman siya. Hayaan mo na siyang manatili. Magandang gawa naman ito. Sige, subukan mo lang muna. Siya. Salamat, Ginoong Xie. Salamat, Ginoong Xie. Gaano pa katagal? Itong pagkaing kayamanan na natagpuan mo, saan ba talaga iyon? Bata, sariwang pusit. Gusto mong matikman? Bigyan mo ako ng 10 tuhog. Song Xiaotang, anong oras na? Bakit hindi ka pa umuuwi? Ginoong Xie,
Uminom ka ng tsaa. Ano ang ibinigay mong inumin sa akin? Napakamahal ng Yusuidan na ito. Tiyak na itinago nila ito. Kalimutan mo na. Gawin na lang natin ang plan B. Mr. Xie, isasama kita pabalik sa iyong silid para magpahinga. Batang babae. Gusto mo pa? Hindi ka dapat kumain ng sobra sa gabi. Ang 70% busog ay sapat na. Tara na. Ingat po. Grabe. Hindi ko akalain na ang isang batang babae ay makakain ng marami. Muntik na niyang maubos lahat ng stock ko at naubos na niya. Akala ko malaki siya. Hindi ko akalain na ilang piraso ng squid ay magpapatigil sa kanya. Sa ngayon, dapat ay nagtagumpay na si Jiang Ying. Kahit hindi ko nakita ang Yusuidan, kung pipilayin ko lang ang kanyang mga binti, at panatilihin siyang walang pag-asa, ang She's Group ay magiging sa Huaynan maaga o huli. Bumalik na ako! Song Xiaotang, gusto kong makita mo mismo ang iyong asawa na natutulog sa akin sa iisang kama. Una, palalayasin kita. Mamaya hahanap ng pagkakataon para pilayin ang kanyang mga binti. Anong ginagawa mo? Mr. Xi, marumi ang iyong damit. Tulungan kitang tanggalin ang mga ito. Mr. Xi, ang galing mo talaga. Hindi Ginoong Xie. Makikita tayo ng ginang. Ginang, kinaladkad ako ni Ginoong Xie sa kama. Wala akong pagpipilian. Nagpumiglas ako, pero masyadong malakas si Ginoong Xie. Hindi ba siya natutulog? Sino ang pinagpumiglasan mo kanina? Oh, kanina, Ginoong Xie. Anong ginagawa mo? itong babaeng ito, nagpapanggap ba siyang tanga? Malamang galit na galit siya sa loob, tulad ng nakikita mo. Gusto ni Ginoong Xie na matulog sa akin. Matulog sa'yo? Ibig mong sabihin, gusto niyang maging asawa mo? Ang galing ng babaeng ito. Eddie, magpapakulo ako ng gulo. Oo, Ginang, alam kong mali ito. May asawa na si Ginoong Xie. Pero, makapangyarihan at maimpluwensya si Ginoong Xie. Hindi ko siya mapigilan. Ah, naintindihan ko. Naiintindihan ko. Ginang, hindi mo dapat sisihin si Ginoong Xie. Kahit sinabi ni Ginoong Xie, gusto niyang maging mag-asawa kami. Pero ikaw ang tunay na Ginang Xie. Naku, bakit kita sisihin? Ikaw rin ay isang kultibador, di ba? Napansin niya? Sumusunod ako kay Huaynan. Nagsasanay ng itim na mahika. Talagang magaling siya. Paano mo nalaman? Mukhang pareho tayo. Gusto mong makakuha ng birtud sa pamamagitan ng pag-aasawa. Sa tingin ko, kulang ka rin sa birtud, di ba? Tama ba? Kulang sa birtud? Ano bang sinasabi ng babaeng ito? Nanunuya ba siya? Dahil pamilya naman tayong lahat, pwede nating gawin ng sama-sama. Sama-sama? Oo, tumutulong sa mga kapwa nagsasanay. Nakatutulong din sa paglinang ng birtud, pero maliit ang kama na ito. Maaaring hindi sapat para sa tatlo. Kung ayos lang sa iyo, pwede tayong sumiksik. Ay, huwag kang mahiya. Umakyat ka na. Hindi ka ba inaantok? Ang wild ng babaeng ito? Ginang, hindi ka ba naaabala? Naabala sa ano? Tatlo tayo. Ang mahalaga ay magkasamang mabuti ang buhay. Pagod na pagod ako. Matutulog ka ba o hindi? Ako. Kung hindi ka matutulog, lumabas ka. Isara mo ang pinto. Malamig sa labas. Oy. Xiaotang, paano ako nakarating dito? Sige, mukhang ginawa ko yon. Kagabi hating gabi, nakikilos ka ng kakaiba. Ang pula ng mukha mo at hinahawakan mo ako kahit saan. Nagbubulong-bulong, humingi ng tulong sa akin. Ano? Xiaotang, nakakarindi ang pakiramdam ko. Uy, ang lakas mo! Tulungan mo ako. Konting tulong lang. Kung masama pakiramdam mo, uminom ka ng gamot. Hindi ako doktor. Tigilan mo ako, gusto kong matulog. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Xiaotang. Sa wakas, tahimik na. Ang mga kabataan talaga, marunong manggulo. Anong nakita mo kagabi? Si Jiang Ying ay gustong matulog kasama mo. Pero umuwi ako, kaya hindi natuloy. Ano? Ano namang malaki doon? Bakit kailangan pang mag-ingay?
Muntik na akong makipagtalik sa kanya. Hindi ba yun malaking bagay? Makipagtalik? Nakahiga siya sa iisang kama mo. Hubot-hubad. Yun ang tatawagin mong makipagtalik? Nakita mo? Hindi ka ba nagseselos? Selos? Hindi ako mahilig sa suka. Gusto ko ng cake. Ang sarap ng cake ngayon. Kung hindi mo kakainin agad, ubusin ko lahat. Kagabi, ininom ko ang tiyang ibinuhos ni Jiang Ying. Tapos, may nangyaring mali. Dinrugihan niya ako. Ah, siya nga pala. Hinahanap ka ni Assistant Zhang. Nasa baba siya ngayon. Paakyatin mo siya. Mr. Shi, gising ka na sa wakas. Tungkol sa investigasyong hiniling mo, kahapon, si Jiang Ying, may problema nga siya. Pumasok siya sa pamamagitan ng pagsuhol sa tagapamahala ng ari-arian at inayos na narito siya. Alamin kung sino ang nasa likod niya. Si, Mr. Si. At saka, alisin na rin ang mga tauhan ng property. Hindi ba ito tungkol lang sa pagkakasama sa pagtulog? Sa iisang kama? Malaking bagay ba talaga yon? Tama ang pangalawang kapatid. Ang mga meryendang maalat, matamis, at mataba ay hindi dapat sabay-sabay kainin. Ang pumapasok sa tiyan mo ay maaari pang lumabas. Nakakahiya. Mukhang magkakaroon ako ng apo sa tuhod. Xiaotang, Lolo, nandito ka. oh, umupo ka, umupo. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, huwag kang gumalaw. Lolo, nakita mo lahat. Oh, walang dapat ikahiya. Ang pagsusuka ay normal lang. Ang lola ni Shi ay grabe ring sumuka noon. Talaga? Kaya ang lola ni Xiachi, mahilig din sa merienda kumain hanggang sumuka. Tatanong ni Lolo, Iyong, matagal na ba mula noong huli mong nagkaroon? Ano yon? Binibini. Ito ay regla. Ang nanay ko ay nag-iisang anak. Paano ako magkakaroon ng regla? Wala. Wala akong regla. Oh, napakaganda. Ang pamilya Shi ay may tagapagmana na sa wakas. Mula ngayon, kailangan mong ingatan ang iyong tiyan. Bakit kailangan kong ingatan ang tiyan ko? Boba, buntis ka? Magiging ina ka na. Xiaotang, ano ang gusto mong kainin? Ipapagawa ko ito para sa iyo. Tamang-tama ang oras para makakuha ng sustansya. Magandang panahon. Gusto ko kumain ng lobster, roast duck burger, milk tea at spicy sticks, potato chips at grilled squid. Kalimutan mo ang spicy sticks. Bilisan, bilisan. Ihanda ito para sa binibini. Darot, Opo. Xiaotang, magpahinga ka na lang. Bukod sa pagkain ng masasarap na pagkain, wala ka nang gagawin. Si, Lolo. He, Ang galing pala maging buntis. Gusto kong maging buntis magpakailanman. Hayaan mo akong makatunaw agad para magkaroon ng puwang para sa mga bagong pagkain. para sa apo ko sa tuhod, ano ang dapat nating itawag sa kanya? Lolo, bakit kayo masayang masaya? Ikaw, Pilyo? Sa wakas, may ginawa kang ikinatuwa ko. Ano ang problema? Buntis, si Xiaotang. Buntis? Lolo, ulitin mo nga. Tiyak na tuwang-tuwa ka rin, di ba? Ang asawa mo, Song Xiaotang, ay nagdadalang tao sa anak ng angkan ng Xie. Ang angkan ng Xie ay may tagapagmana. Hindi ko siya hinawakan. Sino ang nagbuntis sa kanya? May iba ba siyang lalaki? Tigil! Alisin ang lahat ng mga berde palayo. Mula ngayon sa hardin, bawal ang anumang berde. Ano pang hinihintay mo? Ilipat nyo na. Sa tingin mo, hindi pa sapat ang berde sa hardin? Opo. Anong pangalan ang dapat nating piliin? Talaga akong naloko sa inosente niyang itsura. Naloko ako. Pero, ang pagkaunawa niya sa mga bagay ay talagang iba sa karamihan. Baka misinterpretasyon lang. Bakit ang aga mo bumalik? Tumigil ka sa pagkain. Totoo ba ang sinabi ni Lolo? Ano ang sinabi ni Lolo? Ay tungkol sa pagbubuntis. Tama. Palagi akong nagsusuka at wala akong regla. Kaya siguradong buntis ako. Ikaw! Ipaliwanag mo ang sarili mo! Ipaliwanag ang ano? Buntis ako. Ano ngayon? Ikaw? Ginoo. Ang pinsan mo, nandito si Ginoong Jiang Wainen. Kakausapin kita pagbalik ko. Walang katotohanan iyan. Huaynan, hinahanap mo ako? Ikaw pala? Ano ang relasyon mo kay Jiang Huaynan? Ikaw? Saan itong lugar? Ang mga binti mong ito ay pinalakas ng maswerteng enerhiya ng pildoras ng Jade Marrow sa mahabang panahon. Ang mga ito ay talagang pambihirang kayamanan. Ano ang pildoras ng Jade Marrow? Hindi mo alam? Kung gayon, paanong ang mga binti mo gumaling ng ganito kabilis? Wala ka ng pakialam diyan. Ano ba talaga ang gusto mo? Siyempre, ang hindi ko nakuha sa inyo kanina, hindi ko nakuha. At ang babaeng iyon, na si Song Xiaotang, pinahiya ko. Kung hindi ako makabawi, hindi ako tao. Tigilan mo na ang pagbibiro.
Nakita ko na ang kaya mong gawin. Hindi ka ordinaryong tao. Sabihin mo na, ano ba talaga ang layunin mo? Huwag mong sabihin ito ay ang binti ko o ang she group ko. Siyempre gusto ko ang binti mo, pero ang she group mo gusto ko rin iyon. Siyempre, at ang buhay ng munting pa, Managinip ka pa. Wala kang makukuha sa kanila. Hindi ba ikaw ay nasa aking mga kamay? Kung gagawin kong pildoras ang binti mo bilang pildoras, makukuha ko ang parehong epekto, tulad ng Jade Marrow Pill. Pero, ngayon, mas gusto ko pang makita si Song Xiaotang patay. Kung may gusto ka, sa akin ka lumapit. Huwag kang magmadali. Pagkatapos kong siya, haharapin kita. Hoy, Song Xiaotang. Kamusta? Song Xiaotang, ang asawa mo ay nasa aking mga kamay. Kung gusto mo siyang pakawalan, Mayroon akong naka-install na aplikasyon laban sa scam. Akala mo madadaya mo ako. Wala kang paraan. kamusta? Kamusta? Ang babaeng iyon, naglakas loob, na ibaba ang tawag sa akin. Wala ba siyang pakialam sa iyo? Ano ang dapat ipaliwanag? Ano kung buntis ako? Ikaw, hindi siya darating para sa akin. Sumuko ka na sa pag-asa. Ginang, nakita mo ba si Ginoong Xie? Ipinakita lamang ng sistema ng pagmamanman na pagkatapos siyang pumasok sa silid pag-aaral, nawala siya. Paano naman ang isang lalaking may sapat na gulang na basta na lang mawawala? Maayos naman. Hindi niya kinuha ang driver o sinabi sa akin. Saan kaya siya nagpunta? Oo nga pala. May tumawag sa akin kanina na sinasabing dinukot siya. Ano? At saka, Pagkatapos, ibinaba ko ang tawag. ikaw, pinatay mo ang tawag. Siyempre, hindi ka ba nanonood ng TV? Hindi ba ito scam na tawag? Hindi ako naniniwala. Kita mo? Sinabi ko sa'yo na scam yan. Tumatawag si Jessie. Sagutin mo na. Kumusta, Jessie? May tawag lang na dumating. Sabi, nakidnap ka raw? Tama? Kinidnap ko ang asawa mo. Song Xiaotang, makinig kang mabuti. Ako si Jiang Ying. Tandaan mo ako, di ba? Oh, yung babae na walang moralidad. Kung ayaw mong mamatay siya, pumunta ka rito ngayon din. Xiaotang, wag mo akong alalahanin. Wag kang pumunta. May kumuha ng telepono ni Mr. Xie. Talaga bang dinukot si Boss Xie? Malamang. Narinig ko siya doon, sumisigaw, at nagwawala. Ano ang sinabi nila? Sabi nila, kung ayaw mong mamatay si Jessie, kailangan ko pumunta doon ngayon. Madam, huwag kang mag-alala. Papapuntahan ko ang isang tao para hanapin ang lokasyon ni Amo Xie. Kaya kong kalkulahin. Kalkulahin? Kung kalkulahin mo, magpapadala ako ng sasakyan. Natagpuan ko na. Xiaotang, bakit ka? Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta? Ikaw talaga yung masamang babae. Kahanga-hanga ka talaga. Mabilis mo kaming natagpuan. Noong nakaraan, akala ko katulad mo ako, parehong nagme-meditate sa pamamagitan ng mahika. Hindi ko inaasahan na umaasa ka pala sa blood sacrifice. Mahika naman lahat yan. Ano ang pakialam mo kung paano ako nagsasanay? Mahi ka? Pero sabi ng master, kung gagamit ka ng blood sacrifice sa pagme-meditate, mawawala ang iyong haba ng buhay. Basta, makuha ko ang buhay mo. At makuha ko ang gusto ko. Wala akong pakialam. Pero ako, may pakialam. Gumamit ka ng spell para patulugin si Shishi at iteleport siya rito. Iyan ay nagdulot sa'yo ng hindi bababa sa 5 taon ng iyong haba ng buhay. Ang buhay mo ay buhay din. Ayaw kong masayang ito. Huwag kang magpanggap na mabait. Basta patayin kita at agawin ng Xie Group. Magkakaroon ako ng lahat. At hindi na kailangan pang mag-meditate. Sa panaginip mo. Dahil nandito ka na, hindi ka na makakaalis. Ikaw lang mag-isa? Sino nagsabi niyan? Jiang Huainan. Ikaw pala. Hindi mo yun inaasahan, pinsan. Ako, ang batang laging sumusunod sa'yo. Isang anino. Talaga namang sumaksak sa'yo sa likod. Kaya ibig sabihin ikaw ang puminsala sa akin noon. Marunong ka rin ng salamangka? Tama. Nag-aral ako ng salamangka para sa'yo, pinsan. Itim na salamang ka. Nakikita kitang nakaupo sa dati kong wheelchair. Malamang malakas ang salamangka mo, no? Kung mabigo ang spell ng pag-aalay ng dugo, bumalik sa nagcastang spell. Iyan ang tinatawag na ganti ng tadhana. Sa lahat ng mga taon na ito, itinuring kitang tunay na kapatid. Ngunit hindi ka nagdalawang isip na sayangin ang buhay mo. Sakripisyo ang iyong mga binti. Para saan? Para sa kawalan ng katarungan sa mundong ito, bakit ka isinilang bilang tagapagmana ng pamilyang Xie, kumokontrol ng bilyong halaga ng mga ari-arian, samantalang ako'y kailangang lumaban ng patalim at kuko para lamang makapagsimula ng sarili kong kumpanya? Bakit pinupuri ka ng lahat bilang haligi ng pamilya, isang henyo sa negosyo, samantalang ako'y habang buhay ang natututo mula sa'yo, yumuyuko sa'yo? Gusto ko lamang patunayan na ako ang tunay na henyo, ang pagmamalaki ng buong pamilya. Lahat para doon? Mali ba ang lumaban sa kawalan ng katarungan? Mali ba ang magsumikap para sa kadakilaan? Oo. Ikaw ang pinakamahusay. Ang kapalaran mo ay nasa iyong kamay. Sige. Ikaw. Sige.
Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ang Hade Marrow Pill. Pilula? Ngutak? Ngyade? Sa pamamagitan ng pilula ng utak ng Jade, makakamit ko agad ang Rurok. Kung gayon, lahat ay magiging akin. Ngunit hindi ko inaasahan na magagamit niya ang pilula ng utak ng Jade upang makamit ang dakilang pagsasanay. Sa halip, ginamit niya ito para pagalingin ang iyong mga binti. Napakalaking tanga. Xiaotang, Isang taong may baluktot na pag-iisip tulad mo, kahit na nasa iyo ang pilula ng utak ng Jade, hindi ka magtatagumpay. Hindi pa huli ang lahat para magising at gumawa ng mabubuting bagay. Baka makapagsimula ka ng bagong buhay na mas mabuti. Ikaw, Bukod dito, ang pilula ng utak ng Jade ay matagal nang nawala. Huwag mo na itong isipin. sige. Ganoon ka kahandang magsakripisyo para sa kanya, ha? Kung gayon, ikaw ang pumalit sa kanya. Paano kung ipagpalit ang iyong mga binti sa kanya? Xiaotang, Hindi. Kung gayon, sisirain ko na lang ang mga binti niya at gagamitin sa alkimiya. Teka, Xiaotang, huwag kang pumayag. Maaari akong manatili sa wheelchair. Sanay na ako dito sa mga nakaraang taon. pumayag ako. Song Xiaotang, nababaliw ka ba? Hindi ba't nangako ako sa iyo? Pakasalan mo ako at papataasin kita. Kasal ka na sa akin, kaya kailangan kong tuparin ang pangako ko. Hindi ko hahayaan na may mangyari pa sa iyong mga binti. Nakakaantig. Ngayon, sarhan mo ang iyong sariling mga akupoint. Huwag kang gumawa ng mga kalokohan. Xiaotang, huwag kang mag-alala sa akin. May mahika ka. Umalis ka na. Xiaotang, hindi ka dapat nagtiwala sa kanila. Hindi ako karapat-dapat. Tag-ani ng kaluluwa. Huli na ang lahat para magsisi ngayon. Xiaotang, Naging lumpo ka para sa isang lalaki. Babae ka. Hindi ka lang kulang sa birtud. Pero wala ka ring laman ng ulo. papatayin kita sa masakit na paraan. Pinsan, sige, magsalita ka pa ng ilang salita. Kahit nangako ako sa asawa mo na hindi ko kukunin ang iyong mga binti, hindi ko sinabing hindi ko kukunin ang buhay mo. Mr. Xi, Gumamit lang ako ng sumpa ng kamatayan. Ngayon hindi ko na kaya ang napakaraming tao. Ano ang gagawin natin? Napakaraming tao. Sama-sama tayong mamamatay. Why none? Hindi. Masyadong marami sila. Huwag mong sirain ang sarili mo para sa kanila. Swerte nila. Umalis na tayo. Mr. Xie, okay ka lang? Xiaotang, huwag kang matakot. Dadaling kita sa ospital. Jiang Fan, magpadala ng tao para hanapin sila. Harangin agad si Jiang Huainan sa palengke. Puputulin ko lahat ng kanyang opsyon. Opo. Magmaneho ka ng mas mabilis. Sisi, hindi ka ba galit sa akin? Xiaotang, gising ka na. Xiaotang, okay ka lang ba? Medyo masakit lang ang mga binti ko. Pero parang kaya ko pa silang igalaw. Talaga? Hindi ka ba natamaan ng spell nila? At nakakaramdam ka pa? At nakakagalaw? Oo, hindi rin ako sigurado. Pero hindi naman masyadong masama. Baka mahina ang spell niya. O baka malakas ako. Buti naman okay ka. Hindi ka galit sa akin, di ba? Baliw. Paano ako magagalit sa'yo? Dahil may itinatago ako sa'yo. Tungkol sa magic. Pangunahing dahil natatakot ako na matakot ka at mag-alala. Bakit ako magagalit sa'yo? Ang asawa ko ay marunong gumamit ng magic. Kaya niyang protektahan ang sarili niya. Masaya ako dyan, sobra. Talaga? Xiaotang, salamat. Wag na nating pag-usapan yan. Oh, meron pa pala akong Jade Marrow Pills. Sino ang nagsabi sa kanila na bulihin ka? Hindi ko na lang sasabihin sa kanila. Ang talino mo, tiyak na itinago mo sila ng mabuti, kaya hindi nila nakita. Hindi naman. Inilagay ko lang sila sa aking snack box. Ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Isa ring uri ng karunungan yan. Bakit ka naglalakad na naman sa sahig? Hindi ka ba mananatili sa kama? Masyadong boring sa kama. Kung hindi ako mag-practice ng konti, paano gagaling ang binti ko ng mas mabilis? Umupo ka agad. Hayaan mong kuskusin ko para sa iyo. Siya,
Ang sarap ng pakiramdam. Ano ito? Ito ay essential oil na inireseta ng doktor. Dinurog ko ang Jade Marrow Pill at tinunaw ito sa langis. Makakatulong ito para mas mabilis gumaling ang binti mo. Nakakaramdam ako ng ligtas sa kanya. Tungkol sa bata. Bata? Anong bata? Siyempre bata mo yan. Tama. Sinabi ni Lolo na buntis ako. Sino ang lalaking iyon? Anong lalaki? Ang ama ng bata. Hindi ko alam. Paano mo hindi alam? Baka naman ikaw ay mahigit isang lalaki? Talagang hindi ko alam. Paano kung ikaw na ang kanyang ama? Payag ka ba? Astig ako, di ba? May utang ako sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo. Ang galing! Manahimik ka. Bakit kapag narinig mo iyon? Magiging ama ako ng iyong anak. Sobrang saya mo. Dahil pakiramdam ko magiging mabuti kang ama. Tatay ng sanggol. Gutom ako. Gagawa ako ng pagkain para sa iyo. Hintayin mo ako. Hindi ba may obsession sa kalinisan ang binata? Kailangan niyang mag-disinfect ng ilang beses bago kumain. At ngayon siya mismo ang nagluluto. Huwag na nating banggitin. Nasugatan lang niya ang kamay habang naghihiwa ng gulay. At hindi man lang niya dinisimpekta. Nag-alok ako ng tulong pero pinalayas niya ako. Tatawagin ko ang ginang para bumaba sa hapunan. Tigil. Ihanda ang mesa. Ako na mismo ang susundo sa ginang. Oo. Gusto kong kumain ng crawfish. Sige, babalatan ko para sa iyo. Ang sarap! Gusto ko pa! Si. Ang sarap! Busog na ako. Maliligo na ako. Ligo. 30 kumpanya sa isang araw ang nagkansela ng kanilang pakikipagsosyo sa akin, at kahit saan, ang mga tao ay nagtatanong tungkol sa akin. Sinusubukan nila akong itulak sa gilid. Ano ang kinakatakutan mo? Sa iyong lakas, hindi ka natatakot sa pamilya Xie, di ba? Labanan ng pamilya Xie? Kung kaya ko siyang talunin, isakripisyo ko ba ang aking habang buhay para magsanay ng mga ereheng teknik para pilayin ang kanyang mga binti? Mapapadpad ba ako sa wheelchair na ito ngayon? Lahat ito dahil hindi mo inayos ng maayos ang mga bagay. Malapit na akong mabangkarote. Ako, ginawa ko ang lahat para sa iyo, Huainan. Hindi ikaw. Ang problema ay si Song Xiaotang. Babae na iyon. Kung wala siya, ang pamilya Shi ay akin na sana. Hindi ba natin napilay na ang kanyang mga binti? Mula ngayon, dapat siyang maging pilay. Eksakto. Dapat natin, bago siya ganap na mabulok, gamitin ng husto siya. Gamitin? Nakikita kong mahalaga kay Xie si Song Xiaotang dahil ang kanyang mga binti ay nasa iyo na. Kung mananakot ka at susuhol, hindi ba magiging madali? Huainan, gusto mo akong pumunta sa pamilya Xie ngayon? Pagkatapos ng ginawa ko sa kanila, ang pagpunta ngayon hindi ba iyon pagpasok sa bitag? Mayroon kang sandata, ano ang kinakatakutan mo? Hindi mo ba gusto tulungan akong bumangon muli? Pero, Pumunta ka na. Mahal, iabot mo ang mga leeg ng itik. Shisi, saan ka pumunta? Mas maayos na ang binti ko. Talagang mas maayos. Dahil sa aking kakayahan, aabutin ng hindi bababa sa 1 taon bago gumaling? Nag-ipon na ba ako ng sapat na kabutihan? Hindi, kulang pa ako sa kabutihan. Baka ang Yusui Pil. Ano ang ginagawa mo rito? nandito ako para kay Ginoong Jiang, para talakayin ang pakikipagsosyo sa iyo. Pakikipagsosyo? Nakalimutan mo ba ang ginawa mo sa akin at kay Xiaotang? Hindi ko kinuha ang buhay ni Jiang Huainan at mo, iyon ay naging mabait na ako. Kaya kong gawing si Song Xiaotang tumayo muli. Seryoso ka ba?
Pero may kondisyon ako. Si, Hiwalayan si Song Xiaotang at sumama ka sa akin. ano? Sa'yo? Oo, sa kumpanya ni Jiang Huainan, hawak ko ang kalahati ng mga bahagi. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakasal sa akin, ang ating mga interes ay magkakalakip. Saka lamang masisiguro ang kaligtasan ng pamilya Xie. Hanggat ginagamot mo ang binti ni Xiaotang, ginagarantiya kong hindi ako magdudulot ng gulo sa iyo at kay Jiang Huainan. Hindi pwede. Si Song Xiaotang ay puno ng mga daya at ikaw ay determinado sa negosyo. Kayo dalawa na magkasama ay nagpaparamdam sa akin ng pagkabahala. Kung gusto mong tumayo si Song Xiaotang, kailangan mo siyang hiwalayan. Ano pang inaantay mo? May itsura at magandang pangangatawan ako. Ang mga humahanga sa akin ay pumila mula dito hanggang France. Mas magaling ako kaysa sa probinsya ng iyon, di ba? Wala ka bang salamin sa bahay? Ang asawa ko ay daang beses na mas magaling kaysa sayo. At ngayon, pangit ka. Ikaw. Hindi ako masyadong matiyaga. Hiwalayan mo siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magiging naka-wheelchair siya habang buhay. Hindi na kailangan. Xiaotang, bakit ka bumaba? Song Xiaotang, anong pakiramdam na maging lumpo? Mamalimos ka sa akin at papayagan kitang tumayo. Sabi ko hindi na kailangan. Xiaotang, mahalaga ang mga binti mo. Kaya mo palang tumayo? Oo, kaya kong tumayo. Paano ito naging posible? Kung kaya mong tumayo, ang aking mga binti. Imposible ito. Buti nga sa'yo. Ngayon, maaari mo akong hintayin. Hintayin mo rin ako. Sayang at nakatakas na naman siya. Huwag kang matakot, nandito ako. Tama, ang asawa ko ang pinakamahusay. Xiaotang, okay ba talaga ang mga binti mo? CEC, nasaan ang Jade Marrow Pill? Ako, Kinamit mo ba ang Jade Marrow Pill sa akin? Oh. Nako. anong problema? Si. Ang mahika ni Jiang Huainan ay lubhang mapanganib. Lihim kanyang sinasaktan sa loob ng maraming taon. Kahit na may Jade Marrow Pill at ang aking kultibasyon na pinagsama. Walang garantiya na ganap na pagalingin ang iyong binti. At ngayon, sinasayang mo ang Jade Marrow Pill sa akin. Paano ang iyong binti? Paano naging sayang ang paggamit nito sa iyo? Hanggat kaya mong tumayo, iyon ang pinakamahalaga. Hindi. Kailangan kong humingi sa aking guro ng mas maraming Jade Marrow Pills. Sino yan? Nagnanakaw lang ng manok. Bakit ang ingay? Guro, ako ito. Ikaw na naman? Hindi ba sinabi ko na huwag kang pumunta sa akin ng ganyan maliban kung importante? Hindi mo ba alam na may bagay na tinatawag na cellphone? Anong problema, guro? Hindi ka ba masaya na makita ako? Masaya? Masaya? Ano ang gusto mo sa iyong guro ngayon? Noong nakaraan, pinaakyat mo si Ginoo upang dalhan ako ng mga Jade Marrow Pills at naubos ko na ang mga ito. Bigyan mo ako ng iba pa. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang Jade Marrow Pill? Hindi naman na parang hindi mo alam. Ang bawat palayok ay nagbubunga lamang ng 3 pildoras. Noong nakaraan, pinaubaya ko kay Ginoo na ibigay sa iyo ang buong stock ng templo. Ang bagong batch ay hindi pa handa. Ayos lang. Anyway, matagal na akong hindi nakapunta sa bundok. Sasama ako sa iyo pabalik. Tutulungan kitang bantayan ng pugon. Kapag tapos na ang pagluto, dadalhin ko ito pababa. Hindi na kailangan abalahin si Ginoo para dalhin ito. Tara na. Uy, teka. Anong problema, guro? Hindi ko maaaring hayaang umakyat muli sa bundok ang manggugulo na ito. Kailangan kong humanap ng dahilan para manatili siya rito. Xiaotang, dahil nakahanap ka na ng mapapangasawa, dapat kang manirahan at mabuhay ng maayos. Magbuntis ka. Oo, kapag nagbuntis ka na, ang iyong guro ay magkakaroon ng Jade Marrow na ihahatid sa iyo ng personal bilang regalo sa kasal. Ibigay mo dito. Ano? Ang Jade Marrow Pill. Buntis ako. Ano? Ikaw ay... Ito ang asawa ko. Ay, kumusta po? Punong ehekutibong opisyal. Buntis talaga siya. Ang bilis? Sa iyo? Hindi sa iyo. Xiaotang,
Talaga namang mahilig kang maglaro. Kita mo? Buntis ako. Ibigay mo sa akin ang Jade Marrow Pill. Xiaotang, hindi tama yan. Nagpakasal ka sa CEO. Ang ating sekta ay dapat magtaguyod ng katuwiran. Ang ibig kong sabihin ay, dapat kang mabuntis sa kanya. Saka ko lang maibibigay sa iyo ang Jade Marrow Pill. Pero kasama ko siya, di ba? Huwag mo akong tanungin. Tandaan mo, dapat anak niya para mabilang. Katuwiran, katuwiran. Nagkamali ka. Pwede bang wag ka nang lumapit sa akin? Hindi na kaya ng mahina akong puso. Buhok ko. Kailangan akong mabuntis sa iyo para makuha ang pill. Kaya pwede na ba tayo ngayon? Malamang hindi. Kailangan nating maghintay hanggang sa susunod. Gaano katagal hanggang sa susunod? Hindi na kaya ng binti mo ang tagal na yan. Gaano na katagal ngayon? Ano ang gaano na katagal? Ang pagbubuntis. Mr. Zai, hindi buntis ang asawa mo. Ano? Baka ang injury sa binti kanina. Nagdulot ng pagkakuha. Imposible. Ayon sa resulta ng pagsusuri, Madam. Si Madam ay, Ano? Sabihin mo sa akin. si Madam ay birhen pa. Xiaotang, paano mo naisip na buntis ka? Sinabi ni Lolo. Lolo? Paano niya nalaman? Dahil nakita niya akong nasusuka pagkatapos kumain. At wala akong regla. Kaya sabi niya buntis ako. Wala kang regla? Ang nanay ko ay nag-iisang anak. Kaya wala akong tita. Walang tita. Wala talaga. Naku, alang-alang sa langit. Ano iyon? Maling akala lang. Kaya ibig sabihin, hindi ako buntis? Hindi. Kaya ibig sabihin pwede tayong gawin akong buntis ngayon? Pagkatapos, makukuha natin ang Jade Marrow Pill. Kalimutan mo na. Tigilan mo nang isipin ang Jade Marrow Pill. Madilim na. Matulog ka na. Hindi. Kailangan kong makuha ang Jade Marrow Pill. Gusto kong mabuntis sa'yo. Hindi. Hindi mo to mapipilit. Bakit hindi? Hindi mo ba gusto? Naku, may naghahanap sa akin. Lalabas ako. Oy, Shiesi! Muntik na akong mawalan ng kontrol. Xiesi. Dahil ayaw mong makasama ako, gagamitin ko itong gayuma para maisara ang usapan. Tapos, tingnan natin kung gusto ka pa ni Song Xiaotang. Sino ka? Xiaotang, anong problema? Ikaw ay Jiang Ying. Sobrang hindi komportable. Xiaotang, okay ka lang? Ayos ka lang ba? Gusto kong matulog na. Xiaotang, kumalma ka. Ang sama ng pakiramdam ko. Alam kong masama ang pakiramdam mo. Natamaan ka ng sorcery ni Jiang Ying. Tatawag ako ng doktor. Walang doktor. Ikaw lang ang gusto ko. Hindi. Bakit? Hindi mo ba ako gustong halikan? Siyempre gusto ko. Pero hindi sa ganito. Hindi ka malinaw ang pag-iisip ngayon. Hindi kita maaaring samantalahin. Sabi ng master, ipinanganak akong may masamang karma. Kahit na kinuha niya ako, hindi niya ako inalagaan. Sabi ng pangalawang kuya, kung gusto mong magkaroon ng magandang karma, huwag mong istorbohin ang iba, kailangan mong kumain mag-isa. Pero ang talagang gusto ko ay may makasama. Kahit mawalan ako ng karma. Nakita ko sa TV na ang mga mag-asawa ay maaaring magkasama magpakailanman. Kaya nang sabihin ng master na bumaba ako ng bundok at mag-asawa, sobrang saya ko. Nakita ko sa TV na ang mga mag-asawa ay maaaring magkasama magpakailanman. Kaya nang sabihin ng master na bumaba ako ng bundok at mag-asawa, sobrang saya ko. Dahil kapag ikinasal, mayroon ng tao na laging makakasama ko. At mula noong una kitang makita, sana ikaw na iyon,
Ang pinakagusto ko ngayon ay hindi ang maglinang at kumita ng karma, kundi pakasalan ka, mabuntis, magkaroon ng anak. Kahit na hindi ko talaga alam kung paano, pero gagawin ko. Ito lang ang bagay na natutunan ko sa TV. Siyasi, gusto mo ba? Ako. Kakaiba, bakit ang init ng katawan ko? Hindi na ako masyadong gago ngayon. Anong nangyari kagabi? Paano? Magdamag. Ang dami kong kabutihan na nadagdag. Kung may ilan pang gabi, makakamit ko kaya ang ganap na kabutihan? Anong sinasabi mo? Kissing na agad? Anong ginawa natin kagabi? Tayo. Sabihin mo sa akin. Mahalaga ito sa akin. Hindi mo naaalala? Naalala ko pumunta sa likod bahay para hanapin ka. At may nakita akong tao. Tapos wala na akong ibang naaalala. Yung sinabi mo? May sinabi ba ako? Sabihin mo na lang. Pakiusap. Basta. Sa'yo. Gagawin ko lahat. Tayo ay nagkatulugan. Nagkatulugan? Hindi ba't araw-araw tayong magkatulog? Iba ang pagkakataong ito. Pakiramdam ko iba rin. Pero ano ang pinagkaiba? Bakit mo tinatanong? Masama ba pakiramdam mo? Komportable. Sobrang komportable. Pakiramdam ko sa buong buhay ko. Hindi pa ako naging ganito komportable. Wag. Sina? Simula ngayon, araw-araw na tayong magkatulog. Sa ganoon, mabilis kong makakamit ang ganap na kabutihan. Dapat pa rin tayong magpigil. Inihaw na kamote. Batang babae, gusto mong bumili ng inihaw na kamote? Hindi. Sa nakaraang 2 buwan, walang masarap. Plus nasusuka, at nasusuka ako. Baka sobrang pagod sa pagsasanay. Tama, kung may sakit, kailangang gamutin. Binabati kita, buntis ka. Talaga? Kay Shisiba? Well, malamang. Ang galing! Kailangan kong sabihin kay Master. Sino ako? Nasaan ako? Master, ako ito. Sige, anong meron? Master, may magandang balita ako. Buntis ako. Kay Shisi ito. Pwede ba akong sumama sa'yo sa bundok para kunin ang Jade Marrow Pill? Hindi. Bakit, Master? Hindi ka naman umaatras, di ba? Kailan ba ako umatras? Ang ibig kong sabihin, ngayong buntis ka, hindi ka dapat nagpapagalagala. Pero gusto ko pa ring makasama ka, Master. Baliw ka. Kapag natapos ko nang gawin ang Jade Marrow Pill, dadalhin ko ito sa'yo. Well, kung wala nang iba, babalik na ako. Tandaan mo, kailangan kong bumalik sa alkimiya. Huwag mo na akong tawagin ulit. Sige, Master. Paalam, Master. So, buntis na siya ngayon. Sino yan? Namali ba ako ng dinig? Kailangan kong umuwi at sabihin kay Shisi na magiging ama na siya. Song Xiaotang, buntis ka na? Swerte mo talaga. Pero hindi ka magtatagal na masaya. Ang Jade Marrow Pill at ang buhay ng anak mo ay akin. Shisi? Xiaotang, saktong-sakto. Kailangan kitang kausapin. Si ano yun? Ngayong asawa na kita, sabay nating patakbuhin ang She Group. Bala kong ilipat sa'yo ang ilang shares. Kaya, dapat pumunta ka muna sa She Group para makilala mo. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, simula bukas, sumama ka sa akin sa Psy Group, okay?
Ganoon ba kahalaga yon? Oh. Ang pagsali mo sa She Group ay napakahalaga sa akin. Sige, dahil kailangan mo ako, papayag ako. By the way, ang saya mo kanina. May magandang nangyari ba? Wala yan, wala yan. Naalala ko lang bigla yung masayang bagay. Bukas, sabay tayong pumasok. Parang ang pagsama sa kanya sa She's ay napakahalaga. Sabi ng master ko, may mga importanteng bagay, unahin mo yung importante. Ang pagbubuntis, maliit na bagay, pwedeng hintayin pagkatapos ng trabaho. President Zai, ito po ang bidding project documents. Kailangan ninyo pong pirmahan. Xiaotang, ito si Secretary Su Yueko. Sa future, kung anong kailangan mo sa kumpanya, sa kanya ka lang magsabi. Kumusta? Kumusta, Ginang? Wala na para sa'yo. Pwede ka nang umalis. Oy, dinala ni Pangulong Xi si Ginang sa opisina. At tumagal sila doon. Ano kaya ginagawa nila? Kailangan pa bang itanong? Hindi ba halata? Si President Xi. Sobrang loving na asawa. Ngayong sumali na si Madam sa kumpanya at nasa tabi ni President Xi, baka hindi na siya magsekretary. At siya na mismo gagawa ng lahat. Mahirap sabihin. Ang mag-asawa, mag-isa sa kwarto, tapos may pumapasok labas na iba, sobrang awkward nun. Oy, sabihin mo nga, si President Xi, ilalagay ba niya si Madam sa opisina ng Pangulo? Kung ganun, wala na tayong kapayapaan mula ngayon. Akala niya, ang pagpapakasal kay President Zai ay mapapalitan ang posisyong pinaghirapan ko ng mahigit isang dekada. Tingnan mo kung paano ko siya haharapin. Ate, yung signing mamaya sa Wanjong Group, si President Xi ba ang pupunta? Ang mga taga Wanswang Group ay hindi basta-basta. Hindi, inutos ni President Zai na si Madam ay mas makisali sa negosyo ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, aayusin natin na si Madam ang pumalit kay President Zai. Ito. Gawin mo ang sinabi ko. Wala akong ideya, yung pinadala ni C Group para pumirma ng kontrata ngayong gabi, anong klaseng kagandahan siya. Kahit ano pa siya, kapag nasa kamay na natin siya, susunod siya, yung mga dilag, para pumirma sa atin, gusto nilang lahat na makipaglaro sa atin. Hahaha. Hindi kami nagpatawag ng waitress. Umalis ka. Hindi ako waitress. Galing ako sa She Group. Pinapunta para pumirma ng kontrata sa inyo. Ano? Iniisip ng C Group na mayaman sila at minamaliit tayo. Pinapadala itong maliit na babae para lokohin tayo. Hoy, hindi patas iyan. Minsan, maganda ang pagbabago ng takbo. Oo, sawa na kami sa mamahaling pagkain. Masarap ang magaan na pagkain. Munting dalaga, halika, uminom ka. Ay, basa ang damit mo. Hayaan mo akong tulungan kang punasan. Hindi ba tayo pwedeng pumirma na lang ng kontrata diretso? Pumirma ng diretsyo. Haha. Ilang taon na akong nasa negosyo. Hindi pa ako pumirma ng diretsyo. Kailangan nating dumaan sa tamang hakbang. Anong hakbang? Inumin ang mga bote na ito at pipirma kami ng kontrata. Ang baho ng amoy. Hindi ka pa umiinom ng alak. Hindi pa. Ano naman kung hindi ka pa? Sa aming pribadong kwarto, kahit hindi ka pa, iinom ka. Sinabi ng doktor na buntis ako, kaya hindi ako pwedeng uminom. Pasensya na, hindi ako iinom. Naglakas loob kang walang respeto sa amin? Bakit ko kayo dapat respetuhin? Sino ba ang tingin mo sa sarili mo? Isang malaking tao? Ikaw, sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo maubos ang boteng ito ngayon, hindi ka makakaalis sa kwartong ito. Naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa amin. Gusto mo yata mamatay. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako pwedeng uminom. Hindi ka pwedeng uminom. Song Xiaotang, painumin kita. Lakas loob mo bang hawakan ako? Bakit mahina ang mahika ko ngayon? Gusto ko silang idikit sa pader. Baka gutom lang ako. Ikaw. Ano? Gusto mo ring uminom sa akin? Hindi. Diwata, patawarin mo ako. Pipirmahan ko ang kontrata. Sandali. Ano ang problema, Diwata? Ang iyong patakaran, ubusin ang bote ng alak na ito bago pirmahan ang kontrata. Ano? Hindi mo tinutupad ang iyong salita? Inom ako. Diwata, tapos na ako. Sige, pirmahan mo.
Si, Ginang. Ang One Song Group ay kilala na mahirap. Paano mo sila napakuha? madali lang. Susunod, ano ang dapat kong gawin? Bakit siya galit? Bakit ako nagtrabaho sa proyektong ito ng 1 taon? At ikaw, Song Xiaotang, natapos mo ito sa 1 araw. Song Xiaotang, hindi pa tayo tapos. Sino ka? Saan ka nanggaling? Huwag mo nang alalahanin kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na pareho tayo. Gusto kong patay si Song Xiaotang. Iyon lang. Siya ang asawa ng CEO. Sino ang makakapagpatalsik sa kanya? Kaya ko. O, paano? Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Siya ay buntis. Kaya pala si Presidente Zai ay baliw na baliw sa kanya. Kaya dahil sa bata. E ano ngayon? Basta maalis natin ang kanyang anak. Tapos na ang problema. Pagkatapos, si Shishi ay iiwan siya agad. Ano ang dapat kong gawin? Painumin mo lang siya ng potion na ito. Yun lang. Ma'am, pakikuha ng kape. Kape? Hindi ako nag-order ng kape. Naging bastos ako sa'yo kaninang umaga. Ako mismo ang nagiling ng kape na ito. Bilang paghingi ng tawad. Okay lang, hindi ako galit sa'yo. Wala kang dapat ikahiya. Dahil hindi mo ako sinisisi. Inumin mo na. Eh. Hindi mo pa ba ako pinapatawad? Hindi. Iinumin ko. Ano ito? Masyadong mapait. Kumuha ako ng gatas na ihahalo. Hihintayin ko hanggang inumin mo. Ma'am, subukan mo ulit. Teka, Ano na naman? masyadong mainit. Palalamigin ko muna. Eh ikaw, Xiaoyu, hinahanap ka ni Director Zai. Ah, dito na. Kung gayon, tandaan mong inumin ito. Huwag mong sayangin, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasayangin ang bait mo. Sobrang mapait nito. Talagang hindi ko kayang inumin ito. Pero hindi ko pwedeng sayangin ang kabutihan ng iba. Gumagawa siya ng kape na binubuhusan, kaya siguradong mahilig talaga siya sa kape, kaya hindi ito sayang. Ang talino ko talaga. Wala ako rito kanina. Hindi man lang ako nakanod sa kanya na uminom ng kape. HMPH. Mukhang nainom na niya ito. Song Xiaotang, malalagot ka. Nako, saan nanggaling ang kape na ito? Paano ka naging ganyan katanga? Si Song Xiaotang ang sobrang malupit. Niloko niya talaga ako. Isang panlilin lang. May natitira bang droga? Inilagay ko lahat. Ikaw. Hindi ako naniniwala na swerte siya palagi. Hoy, may antidote ka ba? Wow! Ang daming masasarap na bagay! Ako mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Gantimpala para sa pagpirma ng kontrata ng Wanjong. Kumain ka hanggat gusto mo. Okay ka lang ba? Ayos lang, ilabas mo lang. Ano bang problema mo kamakailan? Ang sama ng kulay ng mukha mo at hindi ka gaanong kumakain. Tatawag ako ng doktor para suriin ka. Hindi na kailangan. Kumain lang ako ng sobra sa trabaho. Ayos lang. Talaga, ayos lang ako. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo munang matapos ang mahalagang trabaho. Pakalmahin ang isip niya. Saka ko sasabihin sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis. Pansin lahat. Simula ngayong buwan, bawas ng 30% ang sahod ng lahat. Nag-o-overtime kami araw-araw ngayong buwan, at patuloy na bumubuti ang performance ng grupo. Okay lang kami kahit walang increase. Pero bakit may bawas? Wala akong magagawa. Desisyon iyon ni Mrs. Zai. Song Xiaotang, ikaw ang sisisihin dito. Kapag tinanggihan ka nila lahat, hindi ka magtatagal sa kumpanya. Ano? Si Mrs. Shi pwede niyang gawin ang gusto niya? Kailangan mong ipaglaban kami. Magandang umaga. Ano bang problema nila? Sabi nila, simula nang dumating ka, nawalan sila ng motibasyon. Bakit? Iminumungkahi kung tingnan mo ang iyong sarili, para sa dahilan. Alam ko kung paano ma-motivate ang lahat.
Palem, Mrs. Zai, Mrs. Zai, Palem, gusto kita ng sobra. Bye. Binigyan mo sila ng 3 buwang may bayad na leave. Work-life balance. Ang dahilan kung bakit sila walang motibasyon ay sobrang pagod sila, kaya hiniling ko kay Shichi na bigyan sila ng mahabang bakasyon, at pagbalik nila, magtatrabaho sila na may panibagong lakas. Sino ang gagawa ng lahat ng trabaho ngayon? Di ikaw. Ako. Ikaw lang sa grupo ang hindi nagreklamo na pagod. Ituloy mo lang. Umaasa ako sa'yo. Nandito ka. Ano ang gagawin natin ngayon? Gago, hindi kita kailangan. Ako na ang gagawa. Sa pagkakataong ito, papatayin talaga kita. Guro. Uy, Guro, hindi mo ako pinuntahan? Guro, ano ang ginagawa mo? Oh, ang aking mabuting alaga. Siyempre, pinuntahan kita. Sa pagkakataong ito, hindi mo na ako kailangang tawagin. Kusa akong dumating. Hulaan mo kung ano ang dala ko para sa'yo. Ano? Yusuidan? Talagang dinala mo sa akin ang Yusuidan? Guro, ang bait mo. Oh, buntis ka na ngayon. Hindi ko naman pwedeng sirain ang pangako, di ba? Mas mabuting matupad ang hiling ng maliit na ito. Noong nakaraan, bumunot siya ng isang bungkos ng buhok ko. Kung hindi, patuloy niya akong tatawagin para masaya. Pero bakit nasa plastic bag ito? Sisirain mo ang iyong nakatatandang alaga, makati ang kanyang kamay. Ang puting bote ng gamot ay dinrawingan niya ng mga dilag. Hindi ko talaga nagawang gamitin. Balak ko sana itong ibenta. Kami mga cultivator, bakit kami mag-aalala sa panlabas na anyo? Ang mahalaga ay ang antas. Salamat, Guro. Siyang pala, Guro. Napansin ko na mula nang mabuntis ako, ang aking mahiwagang kapangyarihan ay nagiging mahirap gamitin. Oh. Xiao Tang, ang iyong mahiwagang kapangyarihan ngayon ay may mas mahalagang papel. Ibig mong sabihin, ang pagbubuntis ay kumukonsumo ng kapangyarihan? Siyempre, at higit pa sa isa. Pero ngayon, ang aking birtud ay lubhang nadagdagan. Wala akong kakulangan sa birtud. Guro, ang galing mo! Paano mo nalaman na ang pag-aasawa ay nag-iipon ng birtud? Ang pag-aasawa ay nagtatayo ng kabutihan. Inimbento ko lang yan para mailabas ka, bata, sa bundok. Puro kalokohan lang yun. Kabutihan? Magtipon ng magandang kapalaran. Sino man ang mag-asawa ay magkakaroon ng magandang araw sa hinaharap. Hindi, anyway, magiging isang ina ka na ngayon. Kapag naipanganak mo na ang sanggol, mas tataas pa ang iyong kabutihan. Iyan ang ibig sabihin ng ang isang ina ay nagiging matatag. Oh, naiintindihan ko. Ayan, yun lang. Umalis na ang iyong guro. Paalam, Guro. Xiaotang, nasaan ka? Pupunta ako para sunduin ka. Nasa baba ako mismo sa opisina. Bilisan mo, ha? Ang guro ni Song Xiaotang ay talagang kahanga-hanga. Nakalulungkot, para iwasan siya. Masyado akong gumamit ng aking mahiwagang kapangyarihan. Wala na akong maraming pagkakataon. Kahit na ipagsapalaran ko ang aking buhay, huhulihin ko kayo ng iyong anak. Pagkatapos, ang She Group ay magiging atin. Para sa kapatid na, Huwainan, kayong lahat, ay patay na. Siya ay mahina na ngayon. Handa akong makipaglaban sa kanya. Kapag ang mga babae ay nagdadalang tao, sila ay nagiging walang silbi. Ang ginagawa lang nila ay kumain ng candy. Hindi ba sinabi ni Xiaotang na maghihintay siya rito para sa akin? Nasaan siya? Tama, ito ang Jade Marrow Pill. Isang napakahalagang bagay paano ito napunta sa lupa. Ah, tama. Sinabi ng guro ni Xiaotang na ibibigay lamang niya ang pill sa kanya kung siya ay mabuntis. Kaya nasaan siya? Sagutin mo ang telepono. Xiaotang, nasaan ka? Bakit hindi kita mahanap? Naku, buntis ka ba? Yo, President Xi. Sa wakas, ay napagtanto mo na magiging ama ka na. Jiang Ying, paano mo nakuha ang numero ni Xiaotang? Ano ang ginawa mo kay Xiaotang? Huwag kang magmadali, President Xi. Kung gusto mong iligtas ang iyong munting asawa at anak, dalhin mo ngayon ang Jade Marrow Pill at hanapin mo ako sa bahay ni Jiang Huainan. Tandaan, mag-isa kang pumunta. Xiaotang! Jiang Ying, nasaan si Xiaotang? Dinala mo ba? Mr. Xi, nagbibiro ka ba? Hindi mo talaga alam ang halaga ng isang kayamanan. Ito talaga ang Jade Marrow Pill. Nasaan si Xiaotang? Pinsan, handa ka ba talagang bitawan ito? Gamit ang kayamanang ito para iligtas siya. Alam mo ba na kung mawala ang Jade Marrow Pill na ito, magiging lumpo ka na naman? Hindi ko kailangan ng isang lumpo o isang may kapansanan na maawa sa akin. Sa Jade Marrow Pill, makikita natin kung sino ang magiging lumpo at sino ang may kapansanan. Basta nasa tabi ko si Xiaotang, wala akong pakialam. Sige,
Dahil mahal na mahal mo siya, pirmahan mo ito. Ano ito? Ang kasunduan sa paglilipat ng equity ng She Group. Jiang Huainan, sobra kang sakim. Ano? Hindi mo ba mahal na mahal si Song Xiaotang? Sabi nila, ang mayayaman ay nagiging tunay na magkasintahan. Gusto ko lang makita kung hanggang saan ang gagawin mo para sa babaeng iyon. Hanggang saan? Ito ang kayamanan ng pamilya Shimo na naipon sa maraming henerasyon. Hand ka ba? Tingnan mo, hindi mo kayang bitawan. Pipirmahan ko. Worth it ba para sa babaeng iyon? Babaeng probinsyana lang siya. Worth it na mawalan ka ng daan-daang bilyon? Nasaan si Xiaotang? Mahusay. Sa akin na ang Xie Group. Sa ating dalawa ito. Huwag mo nang pansinin ang detalye. Huwag kang mainip. Darating na siya. Ikaw pala. Pinsan, ilang taon na kitang nilalabanan. Ang pagtatago sa dilim ang laging panlaban ko. Umalis na si Ginoong Zai. Kung hindi, pagkatapos ng lahat ng taong ito, paano ko malalaman ang bawat galaw mo ng lubos? Ibigay mo sa akin si Xiaotang. Xiaotang, okay ka lang ba? Pasensya na. Nahuli ako nila. Basta okay ka lang. Wala iyon. Sila ang masasama. Pero paano ka? Sa totoo lang, itinago ko sa iyo. Buntis ako. Sa iyo ito. Natakot akong mag-alala ka. Kaya hindi kita nasabi. Ngunit habang lumalaki ang sanggol, bumababa ang aking mahika. Ngunit puno na ang aking bertud. Kaya sa tingin ko, okay lang kahit walang mahika. Pero nang walang mahika, nahuli ako nila. Tingnan mo, ang mga buntis ay walang silbi. Akala ko mahirap siyang hulihin, ay mangangailangan ng malaking pagsisikap. Pero wala pala siyang kwenta. Nagbubulag-bulagan ka. Ang paglipat na iyan gumamit ng iyong huling mahika. Wala ka ring silbi ngayon. At pangit ka pa. Ang pakikipaglaban sa iyo ngayon, ito ay sapat na. Ang lakas ng loob mo. Kung gagalawin mo si Xiaotang, tinitiyak kong wala kang makukuha. Huwag kang mag-alala, pinsan. Sa pamamagitan ng Jade Marrow Pill at ng C Corporation, gusto ko kayong mabuhay ng ilang araw pa. Upang makita ng sarili ninyong mga mata ang kaawa-awa ninyong kinabukasan. Kaya sa iyong kinabukasan, ikaw lang. Hindi mo kailangang mag-alala diyan. Taos puso kong inaasahan na ang iyong kinabukasan ay maging katumbas ng iyong mga pinili. Nangako si Jiang Huainan sa akin. Napakakasalan niya ako pagkatapos siyang magtagumpay. Bakit mo ito sinasabi? Kalokohan ang sinasabi mo. Ako ang pakakasalan ni Huainan. Sinabi niya na tauhan ka lang niya. Isang pon na gagamitin. Paano niya magugustuhan ng isang tulad mo? Magsama ka, hamak na alipin. Ako ang nagpagod kasama niya. Para kay Huainan, isinakripisyo ko ang lahat. Mukhang hindi mo talaga naiintindihan ang tunay na ugali ng pinsan ko. Anong sabi mo? Isang aliping nagtaksil sa kanyang amo. Isang basura at pangit na halimaw. Sa tingin mo ba lilitaw ka sa kinabukasan ni Jiang Huainan? Hindi mo ba sinabi ito ang ating magkasamang kinabukasan? Bakit? Hindi ka karapat-dapat. Talagang may pananaw ang pinsan ko. Nakita mo na ang kanilang wakas noon pa man. Nakita ko lang ang totoo mo. Sayang, huli na. Ganun ba? Huainan, isinakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Ang saksak na ito ang utang mo sa akin. Paano nangyari ito? Dapat ako ang nanalo. Ito ang kapalaran ng mga nagtatago sa dilim. Ingat! Xiaotang! Xiaotang! Gumising ka! Bakit ka naman ganyan kasira? Wala ka nang natitirang mahika. Bakit mo pa ako sinagipan? Hindi ba ako dapat ang nagproprotekta sa'yo? Guro, napakalakas ninyo. Pakisagip si Xiaotang. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Narito ang guro. Amo, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo alam? Akala ko kaya mong magpahula. Kaya pumunta ako para sagipin si Xiaotang. Ah, tama nga. Narito ako para tulungan si Xiaotang. Pero huwag kang mag-alala. Okay lang si Xiaotang. Nakaligtas siya sa malaking pagsabog at okay lang siya. Siyempre. Pero ang Zhenling talisman ko ang nasira. Ang aking mahalagang kayamanan. Guro, okay lang ba kayo? Naramdaman ko na may problema ang Zhenling talisman. Kaya espesyal akong pumunta para tingnan. Hindi ko inaasahan na hindi ko na ito makikita ng huling beses. Ibig mong sabihin, Xiaotang, ito ang Qingsha Jade Pendant ng templo. Siguraduhing isuot ito malapit sa iyong katawan. Maaari nitong harangan ang masamang enerhiya. Ang daan pababa ng bundok ay delikado. Tandaan na iwasan ang gulo. Huwag makipag-away sa mga tao. Naunawaan ko, Guro.
Paumanhin, guro. Sigurado ka bang okay si Xiao Tang? Malaki yung pagsabog. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Ang kanyang sakuna ay naharang ng aking Zenling anting-anting. Tingnan mo, hindi man lang marumi ang damit niya. Nakangiti pa siya. Di ba? Natutulog lang siya. Mahal, gutom ako. Gusto ko ng manok na binti. Hindi, gusto yun ng sanggol. Kumakain lang ako para sa kanya. Mahal, sobrang sakit ng tiyan ko. Magtiis ka, Sinta. Mawawala din ang sakit. Mahal, gising ka na. Nasaan ang sanggol? Lalaki o babae? Sila ba ay malusog? Nasaan ang sanggol? May nangyari ba? Tingnan mo mismo. Binabati kita, Ginang Sie. Nagkaroon ka ng isang napakalusog na kambal, lalaki at babae. Aalagaan ko kayong lahat mula ngayon. Kayong tatlo. Hindi ko kayo hahayaang makaranas ng hirap. 1. Ako na ito. Hindi daranas ng hirap ang aking mga anak. Tama. Tingnan ko ang kanilang birth chart. Ay naku! Ano ang problema? Ang ating mga anak ay kulang sa element ng birtud sa 5 elemento.